Kabanata 341 hanggang Kabanata 350. Kabanata 341. Ang tatlong magkakasama ay tumakbo ng 2 araw at sinundan sila ng mga taong ito sa loob ng 2 araw nang walang anumang pahinga. Nang makipag-ugnayan ang ilang mga hayop sa kakahuyan sa 2 taong ito, saka lamang sila nakapagpahinga. Pagkatapos noon, patuloy silang naglakbay patungo sa kabiserang lungsod ng emperador. Hindi nila alam kung ano talaga ang plano ng mga taong mula sa simbahan, ngunit tila sila ay lubhang kakaiba at labis na mapanganib. Lalo na ang kanilang mga paraan ng paglalako sa isip at pagpapabago ng isang normal na tao sa ganitong kakaibang nilalang. Mula sa narinig nila mula sa Shadow Mouse, isang uri ng nilalang, ang mag-asawa ay naging mga bagong simula, novices, ngunit ang mga taong humahabol sa kanila ay malapit nang maabot ang antas ng mga naglilinang na nascent stage. Hindi, mas angkop na tawagin silang mga organismo kaysa mga naglilinang. Pagkatapos ng isa pang 4 na araw, sa wakas ay nakarating sila sa kabiserang lungsod. Ngayon, ang kanilang unang layunin ay iulat ang sitwasyon sa emperador, ngunit napakahirap na makalapit sa kanya ng direkta at hindi nila basta-basta pwede sabihin sa kanya na may mga kakaibang nilalang na lumilikha ng kaguluhan sa ilalim ng kanyang nasasakupan. Baka sila pabugbugin kapag sinubukan nilang pumasok sa palasyo ng emperador. Hindi sila makaisip ng anumang solusyon kaya diretso silang pumunta sa palasyo ng emperador para subukan ang kanilang swerte, ngunit talagang sila ay ibinalik, hindi naman pisikal, maayos silang ibinalik. Pagkatapos isipin ang lahat ng uri ng kakaibang ideya, sa wakas ay nagpasya sila na gumamit ng pinakadiretsyong paraan na maiisip nila at iyon ay ang lumikha ng kaguluhan. Agad silang nagsimula. Pagkatapos ng isang oras, si Watt ay lumilipad malapit sa palasyo ng emperador habang nagsisimula siyang ibuhos ang mga pamphlet sa mga kalye, na kanilang sariling ginawa. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan at hindi nagtagal, isang hayop ang lumipad sa langit at hinawakan sila ni Watt. Sina Philip at Jack ay sumali sa kanila sa gitna. Si Sam ay nakatali sa likod ni Philip. Mabait silang sumuko at hindi lumikha ng kaguluhan, hindi rin sila sumasagot sa anumang tanong. Tanging nang makarating sila sa korte ay sila lamang nagsalita, at iyon ay dahil ang emperador ay nakaupo sa itaas. Mukhang napakatalino ninyong mga tao, ngunit hindi iyon maaaring ipagbawal ang katotohanan na lumikha kayo ng kaguluhan sa labas ng palasyo ng emperador. Isinasaalang-alang ang inyong talino at ang pagod na inyong ibinigay, papayagan ko kayong ipaliwanag ang inyong sarili, ngunit bago iyon maaari ninyong sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa inyong kaibigan sa inyong likod. Nagpalitan ng tingin ang tatlong magkakasama at nagsalita si Philip. Sasabihin namin sa inyo ang totoo ngayon. Hindi kami mula rito, ako si Philip, siya ay si Watt at siya ay si Jack, ang nakatali sa aking likod ay ang aming kaibigan na si Sam. Maaaring narinig ninyo na ang kanyang pangalan, ngunit ipapaliwanag ko pa rin. 2 buwan at kalahati na ang nakalipas, lumikha ng kaguluhan si Sam sa paksayon ng mga hayop at pinatay namin ang mahigit sa kalahati ng kanilang mga miyembro sa gitnang antas, halos lahat ng kanilang mga naglilinang sa nascent stage ay patay na at marami ring mga nasugatan sa pre-transcendent stage sa labanan. Sa huli, sa isang desperadong sitwasyon ay gumamit siya ng ipinagbabawal na pamamaraan para ilipat kami dito at ito ang epekto na kanyang nararanasan. Tumigil siya at tumingin sa emperador na tumayo na at nakanganga. Tawagin mo ang prinsipe ng korona dito. Utos niya sa isang tauhan at pagkatapos ay lumingon sa Philip at nagsalita ng mabilis. Totoo ba ang sinasabi mo? Ang taong iyon ay si Sam mula sa kanlurang kontinente, na nakaligtas sa paksayon ng mga hayop. Oo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, hindi niya inakala na makikilala niya ang isang taong ganap na maalamat ngayon. Hindi lamang siya, lahat ng emperador sa buong planeta ay alam si Sam sa sandaling ito, ang kanyang pangalan ay lubhang kilala. Pagkatapos ng ilang minuto, isang binatang lalaki ang pumasok at nakita sina Philip, Watt at Jack. Nagulat siya nang makita sina Philip at Jack dahil nakita na niya sila dati, tumingin siya kay Sam na ang ulo ay nakasandal sa balikat ni Philip at tumigil siya saglit at lumunok. Ang mukha nito ay hindi niya makakalimutan sa kanyang buhay. Para sa kanya, ang natutulog na mukha na may itim na bahagi na sumasaklaw sa kalahati nito ay isang simbolo ng takot at pangamba. Ang emperador na nais na tanungin ang kanyang anak para sa pagkumpirma, hindi na niya naisip pang magtanong pa. Pagkaraan ng ilang sandali, sila ay nakaupo sa korte at pribadong nag-uusap, mayroon pang isang kama na inihanda para kay Sam sa silid. Nalaman na ang batang ito ay miyembro ng sektang Usaine at bahagi rin siya ng mga pangunahing miyembro na dumating para sa kompetisyon ng mga mapagkukunan. Noong una ay nag-alala siya, ngunit hindi na niya iyon iniisip mamaya, dahil naalala niya na kahit ang pinuno ng sekta ay hindi nakilala siya sa kompetisyon ng mga mapagkukunan, walang paraan para malaman ng taong ito kung sino siya.
Maaari ko bang malaman kung ano ang gusto ninyong sabihin sa akin? Ang mga pamphlet na ibinuhos ninyo sa himpapawid ay lubhang hindi malinaw. Narinig ninyo na ba ang tahanan ng Patnubay, Church of the Guide? Tanong ni Philip at ang mukha ng emperador ay naging seryoso. Narinig ko na ang organisasyong ito. Natanggap ko pa kahapon ang balita mula sa isa sa aking mga iskot na sila ay isang kulto lamang. Bakit ninyo ako tinatanong tungkol dito? Hindi alam ng tatlong magkakasama kung paano sasagutin iyon. Isang kulto lamang. Parang ang iyong iskot ay bahagi rin ng tahanan, hindi sila maaaring isang normal na kulto lamang, nagsimula silang gawing mga naglilinang ang mga hindi naglilinang gamit ang ilang kakaibang table tasks. Ang mga tao ay magiging isang malakas na nilalang sa isang iglap. Hindi lamang sila makakakuha ng lakas, mapapaloko rin sila sa isip. Bukod sa paglalako sa isip ng mga karaniwang tao, tinutok din nila ang malawak na hanay ng mga batang naglilinang para hindi maibunyag ang kanilang lihim. Talagang tumakas kami mula sa kanila sa inyong lungsod ng Orange Flame at pumunta rito. Patuloy na ipinaliwanag ni Philip ang buong sitwasyon at ang mukha ng emperador ay naging lubhang seryoso. Hindi niya alam kung ano ang nangyari sa mga iskot, mga duke at maraming iba pang opisyal na nakatalaga sa buong bansa, ngunit tila ang kanyang mga koneksyon ay ganap nang nawasak at isinama na sa tahanan o kahit ano pa man ito. Hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyong ito o paano ito hahawakan. Nakatira lamang siya sa palasyo na akalain niyang lahat ay napakabuti at hindi niya man lang napagtanto na isang malaking kapangyarihan ang lumalago sa ilalim ng kanyang ilong. Naramdaman niyang siya ay isang nabigong emperador. Teka, kahit na magawa nila ang gusto nila sa mga normal na tao at sa aking mga tauhan, ngunit paano naman ang apat na pangunahing tore? Talagang hindi namin alam. Parang hindi nila tinutok ang mga tore, maaaring kailangan din nila ang mga tore mismo, kaya baka iniiwan na lang nila itong buhay at kahit paano, hindi sila makakagawa ng gulo sa apat na pangunahing tore, magkakaroon ng kahihinatnan mula sa gitnang kontinente. Muli namang sumagot si Philip. Mangyaring manatili rito sandali, babalik lang ako. Umalis ang emperador sa lugar at nagsimulang mag-utos sa lahat ng kanyang mga tauhan. Ibalik ang lahat ng inyong mga kayamanan at itago ito sa inyo, ipaalam sa lahat ng tao sa kabiserang lungsod at utusin ang lahat ng mga tropa kabilang ang mga bantay ng emperador, mga bantay ng lungsod, mga pribadong bantay ng prinsipe ng korona, mga bantay ng harem na lahat ay magtipon ngayon mismo. Ilipat ang lahat ng mga mamamayan sa bakuran ng palasyo ng emperador at tiyaking handa na i-activate ang lahat ng mga pormasayon para sa depensa ng lungsod. Tawagin ang mga matandang duke, matandang marques at lahat ng iba pang mga retiradong kandidato mula sa Bamboo Pavilion, kabilang ang matandang emperador. Buksan ang lahat ng mga bantay na hayop kabilang ang ipinagbabawal na kuweba at manatiling handa sa kuwebang iyon hanggang sa dumating ang matandang emperador. Ang sino mang naglilinang sa antas ng Grand Realm o mas malakas pa na nasa mga mamamayan ay dapat sumali sa mga reserbang tropa. Ilathala ang isang bagong listahan ng mga gawain sa loob ng guild ng mga bayaran. Kumuha ng lahat ng mga bayaran sa kabiserang lungsod. Gusto kong lahat ay handa na sa tanghali. Bumalik ang emperador at tumingin sa tatlong magkakasama at kay Sam. Sasali ba kayo sa labanan? Nag-isip sila sandali at tanong ni Philip. Ano ang inyong backup na plano? Ang aking backup na plano ay i-activate ang pormasayon para sa teleportasyon para ilipat ang lahat sa isang walang tao na isla ng sektang Usaine. Ito ay talagang gantimpala ko para sa pinakamataas na buwis na nakuha nila mula sa akin. Ang aking bansa ay lubhang maunlad at marami akong nakuha mula rito, ngunit nasanay na ako sa kapayapaan, medyo binitiwan ko na ang aking pagbabantay at hindi na ako nag-alala sa buong sitwasyon. Bagamat ang isla ay isang bagay lamang na ginamit nila para lang baliwalain ako, gumastos ako ng malaki rito at lumikha ng isang pintuan sa espasyo doon. Ngunit ang tanging bagay ay maaaring magkaroon ng kakulangan ng mga spiritual na bato. Baka hindi ka na kailangang mag-alala tungkol doon, sabi ni Watt habang nagpalitan sila ng tingin ni Philip. Kabanata 342. Pinas siya ng tatlong magkakasama na ibigay ang kanilang mga spiritual na bato para ilipat ang natitirang mga tao. Mukha silang gumagawa ng mabuting gawain, ngunit may ilang dahilan para rito. Una, kailangan din nilang gamitin ang parehong pintuan sa espasyo, at pangalawa, hindi nila basta-basta maaaring pumasok sa teritoryo ng sektang Usaine. Hindi nila alam kung naglagay ba ng malaking premyo ang paksayon ng mga hayop sa kanilang mga ulo, at bagaman may mga hidwaan ang anim na pangunahing kapangyarihan, sa mga sitwasyong tulad nito ay tutulungan nila ang isa't isa. Kaya naman pinasya nilang ilipat ang maraming tao hanggat maaari para makasama sila sa mga tao mula sa bansang ito, at dahil hindi mag-aaksaya ng oras ang sektang Usaine na suriin ang bawat taong darating, mas mataas ang tsansa nilang makatago.
Kaya naman ang tatlong magkakasama, si Sam, at ang prinsipe ng Corona lahat silang lima ay nasa pormasayon ng pintuan sa espasyo, na naghahanda para ilipat ang lahat ng mga mamamayan. Mabilis na ipinatupad ang mga utos ng emperador. Nagtipon ng lahat ng mga tropa at binigyan ng paunang impormasyon tungkol sa kakaibang katangian ng mga tao mula sa tahanan. Lahat ay nasa ganap na modo ng digmaan. Kahit na ang mga bayaran ay sumali na rin at nagsimulang maghanda. Tanging ang mga taong nasa antas ng Grand Realm o mas mataas pa ang ipinadestino. Para sa ilang dahilan, naramdaman ng emperador na kahit ito ay walang silbi. Kaya naman nagsimula silang magpadala ng mga tao isa-isa. Ganap nilang binaon ang ideya ng pagtatanggol o pagkapanalo. Dahil mula sa ipinaliwanag ng tatlong magkakasama, naramdaman ng emperador na ang buong bansa ay nasa kontrol na ng tahanan. Ang kanilang bansa ay mas maliit kaysa sa kanlurang kontinente, halos 1/4 lamang nito. Ngunit gayunpaman, hindi maliit ang bilang ng mga taong maaaring nasa kontrol na ng tahanan, walang paraan para makalaban iyon ng mga emergency na tropa. Kaya naman ang lahat ng mga paghahandang ito ay para sa isang bagay lamang, makakuha ng sapat na oras para ilipat ang lahat ng mga tao. 2 araw pagkatapos, halos lahat ng mga mamamayan ay naipadala na, natitira na lamang ang mga tropa at ilang mamamayan pa. Pagkatapos ng isa pang 2 oras, maaari na nilang simulan ang paglisan ng mga tropa. Ngunit sa sandaling iyon, may mga pagyanig sa lupa at tumugma iyon sa kanilang mga puso. Ang lahat ng mga mamamayan ay nagsimulang tumakbo patungo sa pintuan sa espasyo, at kung hindi dahil sa mga tropa na naruroon, talagang magkakaroon ng kaguluhan. Tumingin ang emperador sa labas ng balkonahe kung saan siya naruroon at nanatili siyang hindi gumagalaw. May napakalaking grupo ng mga tao sa mga kalye ng kabiserang lungsod, lahat ay nakasuot ng puti. May damdaming pagsamba sa mga mata ng bawat isa habang sila ay sumusunod sa taong nangunguna. Maraming tao sa grupo ang nakasuot ng puting maskara, at mula sa nakikita ng emperador, mukha silang mga normal na naglilinang, tanging ang mga walang maskara lamang ang nagbibigay ng kakaibang impresyon. Ang taong nangunguna ay nakasuot din ng maskara, ngunit hindi ito puti tulad ng iba, ito ay gintong maskara na may mga guhit. Isa rin siyang normal na naglilinang, at tila isa siyang naglilinang sa antas ng transcendent. Naging seryoso ang mukha ng emperador habang tinitingnan ang lumalapit na grupo. Nang makarating ang grupo sa ilang daang metro layo mula sa palasyo, nagsimulang magsalita ng malakas ang nangunguna. Ako ay ang pari, na naglilingkod sa patnubay. Ang patnubay lamang ang makakapikita sa atin ng landas ng katotohanan. Ang patnubay lamang ang makakapagdala sa atin sa isang patas na mundo. Ang patnubay lamang ang makakapagdala sa atin sa isang makatarungang mundo. Ang patnubay lamang ang makakapagdala sa atin sa isang tunay na malayang mundo. Narito ako bilang kinatawan ng patnubay at hinihiling sa inyo na sumali sa amin sa dakilang paglalakbay na ito. Inilatag niya ang kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ang kanyang boses ay marangal at may ilang banal na epekto. Ang grupo na nakatayo sa kanyang likuran ay nagsimulang magsigaw ng tuwa pagkatapos niyang matapos ang kanyang maikling pananalita. Nang marinig ito ng mga tao sa palasyo, hindi sila nang ahas na magpakita ng kawalan ng interes, pinaliksi nila ang proseso ng paglalagay ng mga spiritual na bato habang ang pintuan sa espasyo ay isinaaktibo. Tumingin ang pari sa emperador na nakatayo sa balkonahe ng palasyo at muling nagsalita. Ang lahat ng hindi sasama sa patnubay ay ituturing na makasalanan, at ang lahat ng makasalanan ay kailangang linisin. Kaya naman mangyaring muling isipin at piliin ang landas ng katotohanan. Sa pagkakataong ito, direktang tinuro pa niya ang emperador. Ang natitirang bahagi ng grupo ay tinuturo din ang kanilang mga daliri sa emperador at nagsimulang sigawan siya. Makasalanan! 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 Habang nagsisimulang maging maingay ang sitwasyon, lahat ng mga tropa ay handa ng lumaban. Nanggingiti ang pari sa likod ng kanyang maskara habang naririnig niya ang mga hiyawan ng grupo. Ito ay para na rin siyang hinihiling diretso sa emperador na sumuko. Tungkol naman sa patnubay at katotohanan, mabuti na lamang gamitin ang mas mataas na posisyon para mapababa ang kabilang panig. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na paghihintay, muli nang nagsalita ang pari. Binigyan na kita ng labis na oras, mukhang ganap na puno ng kasamaan ang inyong mga puso. Ngayong araw, sa isamantala namin ang pagkakataong ito para alisin ang mga makasalanan sa inyo sa pamamagitan ng paglilinis. Habang nagsasalita siya, tinuro niya ang mga tropa na nakastasyon sa unang linya, at biglang tumakbo ang mga taong nakasuot ng puting damit. Wala silang anumang utos o anumang uri ng disiplina. Para silang isang grupo ng labis na galit na mga tao na walang anumang pagsasanay. Lilinisin natin. Lilinisin natin. Lilinisin natin. Nagsimulang sila ng pag-awit habang gumagalaw.
Pumunta rin pasulong ang pari at ang emperador habang nagsimula silang gumalaw, may napakalaking bakanteng espasyo na inihanda para sa kanila hindi nang ahas na manatili ang mga normal na tropa sa paligid nito. Bagamat walang pagkakataong manalo ang mga tropa batay sa bilang ng kalaban, ang kanilang pangunahing layunin ay makakuha ng oras at ginagawa nila itong perpekto. Ngunit napakahirap para sa kanila na bawasan ang bilang ng mga kaaway ang kanilang hindi karaniwang bilis ng paggaling at labis na mga pag-atake na parang handang mamatay ay tunay na banta sa kanila. Ikinagagalak kung makita ka muli. Sabi ng pari sa emperador na may ngiti, bagaman hindi ito makikita sa maskara, naramdaman pa rin ito ng emperador. Magkakilala ba tayo? Kunot noo ang emperador. Magkakilala. Higit pa rito, masasabi ko. Inalis niya sandali ang kanyang maskara, at nang makita ito ng emperador, parang nawala ng kahulugan ang kanyang mundo. Paano ninyo nagawang gawin ito? Tanong niya sa labis na tensyon na boses. Ha. Marami pa kaming magagawa at wala kang magagawa para pigilan ito. Sa sinabing iyon, nagsimula ang labanan ng dalawang naglilinang sa antas ng Transcendent, pareho silang mandirigma at pareho silang may hawak na tibak. Ang dalawang naglilinang sa antas ng Transcendent ay nagbabatuhan ng kanilang mga tibak habang nagpapatuloy ang labanan. Samantala, ang huling grupo ng mga mamamayan ay ipinadala na sa pamamagitan ng pintuan sa espasyo. Nagpadala si Philip ng isang bola ng apoy sa langit bilang senadorya sa emperador. Lahat ng tropa, ipagtatanggol at umatras. Utos ng emperador at nagsimulang maingat na umatras ang mga tropa. Hahaha, saan kayo pupunta kahit na magpasya kayong umatras? Sa tingin ninyo makakatakas kayo patungo sa sektang Usaine. Sigurado akong hindi nila papayagan na makasama kayo ng lahat ng inyong tropa. Kahit na makarating kayo doon, ano naman? Aagawin namin ang buong mundo at walang makakapigil sa amin, kahit pa ang 6 na pangunahing kapangyarihan. Aagawin namin ang mundo. Hahaha, masyadong malakas niyang tawa. Biglang umatras ng isang hakbang ang emperador at sinipa ang kanyang tibak sa grupo ng mga nakasuot ng puting damit na nakikipaglaban sa unang linya. Isang malaking sinag mula sa tibak ang diretsyo na tumagos sa kanila, at lumabas ang isang puwang sa pagitan nila at ng mga tropa. Sa eksaktong sandaling iyon, agad na isinaaktibo ang mga pormasayon para sa depensa at pinigilan ang pagpasok ng grupo ng mga nakasuot ng puting damit. Agad na tumakbo ang mga tropa patungo sa pintuan sa espasyo. Ang pintuan sa espasyo ay ginagamit sa pinakamataas na kapasidad, at sa kabutihang palad, ito ay isang malaking pintuan sa espasyo kumpara sa nasa Orion. Nabigla sandali ang pari, hindi niya talaga inakala na gumamit ng ganap na modo ng depensa ang emperador. Naisip niyang baka mali ang kanyang pagtatansya at tinanggap na ng sektang Usaine ang kanilang mga refugees. Iyon ay dahil wala siyang alam tungkol sa pintuan sa espasyo na konektado sa isla, at wala rin siyang alam tungkol sa isla na ibinigay sa emperador ng sektang Usaine. Kung nalaman niya ito ng mas maaga, tiyak na naghanda siya ng sapat. Kinuha ng emperador ang sentro ng pormasayon sa kanyang kontrol para tiyakin na walang makakalusot sa mga paghihigpit at makakapasok. Kailangan niyang pigilan sila ng hindi bababa sa 4 na oras para makalabas ang mga tropa sa lugar na ito. Kabanata 343. Natigil ang labanan sa lahat ng larangan, pinanatili lamang ng emperador ang buong palasyo gamit ang pormasayon para sa depensa at hinaranggan ang lahat ng paglusob ng sabay-sabay. Ngunit 4 na oras ay matagal na panahon, at hindi siya sigurado kung kayang pigilan niya ang lahat ng kanilang pag-atake sa susunod na 4 na oras. Sinimulan niyang patayin ang mga alipin na nasa unahan para subukang magdulot ng takot sa mga taong nasa likuran, ngunit napatunayang walang silbi ito at hindi tumitigil ang mga grupo ng mga tao. Pagkatapos ng mahigit kalahating oras, unang lumitaw ang isang gasgas sa pormasayon. Sa sandaling iyon, isang sinag mula sa tibak ang lumabas mula sa emperador at tumama diretsyo sa dibdib ng pari. Mukhang ang pormasayon ay may kakayahang umatake rin at pinalakas pa ang mga pag-atake nito. Ang sugat sa dibdib ng pari ay malinaw na pagpapakita ng lakas nito. Itinaas ng pari ang kanyang kamay at pinigilan ang pag-usad ng lahat ng mga tagasunod. Mga tagasunod ng patnubay, ako'y isang pari na humihiling sa inyo na ibigay sa akin ang lakas para linisin ang mga makasalanan. Sa sinabing iyon, mahigit 100 miyembro ng mga tagasunod na walang suot na maskara ay lahat ay nakaupo ng pa-crossleg, at biglang naging itim ang kanilang mga katawan, lumalabas ang buhay mula sa kanilang mga katawan, at hindi nagtagal ay naging kalahati na lamang ang bigat ng kanilang mga katawan at sa parehong oras, wala ng buhay sa kanilang mga mata. Isang kakaibang anyo ng enerhiya ang lumabas mula sa kanilang mga katawan at pumasok sa katawan ng pari. Biglang tumindi ang lakas ng pari at agad siyang gumalaw.
Nagsimulang magkaroon ng mga bitek ang Formasayon, at ang 100 tagasunod na naging itim at naging parang mga zombie ay biglang tumayo at mabagal na lumakad patungo sa Formasayon habang nagsisimula silang umatake. Tumingin ang emperador sa kanila at agad na natukoy kung ano sila, naging sila ng mga patay na hindi naglalaho, undead, wala na silang anumang uri ng katalinuhan maliban sa katotohanan na susundin nila ang mga utos ng kanilang pinuno at papatay ng walang alinlangan. Malapit nang mawala ang bisa ng Formasayon at 2 oras pa lamang ang lumipas, kailangan pa ng 2 oras para makalabas ang lahat. Sa sandaling iyon, ang mga mahigit 100 patay na hindi naglalaho ay biglang tumalon sa Formasayon at sumabog. Ito ay tinatawag na pagsabog ng mga patay na hindi naglalaho, at may isang pag-ikot ng enerhiya ng kamatayan na sumisira sa Formasayon. Naramdaman ng emperador na lahat ng kanyang pag-asa ay nawala. Yeting, ako na ang bahala dito, bumalik ka at umalis ka kasama ang iba. Narinig ang isang matandang boses, at biglang lumingon ang emperador. Itay, bakit ka pa naririto? Huli na ang iyong mga taon, bakit mo kailangang pilitin ang sarili mong gawin ito? Hayaan mong ako na ang bahala. Yeting, kailan ka naging hindi masunurin, umalis ka na ngayon. Bumaba ang tingin ng emperador at malalim na nag-isip, at isang patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang kaliwang mata. Paumanhin, Itay. Hindi sumagot ang matandang lalaki habang pinapanood niyang umalis ang kanyang anak sa lugar, kinuha niya ang pwesto ng kanyang anak sa Formasayon, at sa kanyang likuran ay isang marangal na hayop ang lumakad papasulong. Isang leon na may 3 buntot at pakpak. Ang hayop ay nasa ranggo ring transcendent, at kasama ng matandang lalaki ay pareho silang humarap sa pari at sa mga tagasunod. Ang hayop ay isang lihim na sandata, ngunit kailangan nilang ilabas ito kahit 2 oras maaga. Kahit na mangyari ang anumang hindi inaasahang pangyayari at manatili pa rin ang sitwasyon, makakatakas pa rin sila. At maaari pa nilang mapababa ang taong ito. Pinilit ng pari na labanan ang dalawa. Ang matandang lalaki ay hindi na gaanong bihasa sa kanyang mga kasanayan dahil sa tanda na, ngunit ang hayop ay ibang-iba. Mayroon naman siyang ibang mga lihim na sandata na makakatulong sa kanya na madaling malampasan ang mga ito, ngunit hindi ibig sabihin na gusto niyang gamitin ito. Hindi niya alam na kailangan lamang ng 2 oras ng kanyang mga kalaban, kaya naman nilalaro niya lamang ang laro ng pagtitiis. Mabilis na lumipas ang oras, at hindi nagtagal ay ilang minuto na lamang ang natitira. Biglang hindi na nag-abala ang matandang lalaki at ang hayop na pigilan pa ang kanilang lakas. Ubos ng dugo ang matandang lalaki habang nakangisi siya sa pari. At bago pa makalapit ang pari, sumakay siya sa hayop at lumipad patungo sa pinakamalalim na bahagi ng palasyo ng emperador, ganap na sinira ang lahat ng mga bagay na kanilang daanan. Biglang may masamang hinala ang pari, siya ay nakakaramdam ng kapanatagan mula pa noong una dahil sigurado siyang hindi sila makakataka sa pamamagitan ng pintuan sa espasyo. Bakit siya sigurado? Dahil tinitiyak niyang walang sapat na mga spiritual na bato ang palasyo ng emperador, ang panahong ito ng taon ay ang pinakamahina na panahon para sa kabangyaman ng hari. Ito ang panahong naghihintay pa rin ang kabangyaman ng emperador para sa mga buwis. Walang paraan para mailipat nila ang lahat ng mga tao. Ngunit naiintindihan niya na labis siyang mali nang makapasok siya sa bakuran ng palasyo, wala nang bakas ng buhay dito. Umalis na ang lahat. Nakita niya ang matandang lalaki na tumatakas sakay ng leon, at ngumunguya siya ng galit. Naramdaman niyang parang isang tanga siyang banibiro. Naisip niya na kinuha na lamang ng emperador ang responsibilidad dahil walang silbi na ipadala pa ang kanyang mga sundalo. Naisip niya na kinuha na lamang ng matandang lalaki ang pwesto ng kanyang anak para tiyakin na makakapagpahinga ng maayos ang kanyang anak, ngunit hindi niya inakala na mangyayari ito. Ang buong katawan niya ay nanginginig sa galit habang malamig na nag-utos. Huwag ninyong hayaang makatakas sila, hahabulin namin sila hanggang sa dulo ng mundo. Sa sandaling sabihin niya iyon, ang mga taong nakasuot ng maskara na nasa gitna ng mga tagasunod ay lahat ay nakaupo ng pa-cross-legged, at ang mga tagasunod sa kanilang paligid ay nagsimulang maging mga patay na hindi naglalaho, na nagbibigay sa kanila ng lakas. Ang lahat ng mga tagasunod na nakasuot ng maskara na mga naglilinang sa antas ng nascent ay biglang naging mga naglilinang sa antas ng pre-transcendent at nagsimulang gumalaw. Ang una nilang ginawa ay kunin ang mga patay na hindi naglalaho at itapon sila sa matandang lalaki at sa hayop. Ang paligid ay naging magulong tanawin ng enerhiya ng kamatayan. Hindi pa rin sila nag-alala na ang mga patay na hindi naglalahong kanilang itinutapon ay ang mismong mga nilalang na nag-alay ng sarili para bigyan sila ng enerhiya. Kahit na ang mga tagasunod sa paligid ay naghihintay na may kasiyahan. Ganun na lamang, sinusundan ang matandang lalaki ng 50 naglilinang sa antas ng pre-transcendent at isang naglilinang sa antas ng transcendent. Ngunit hindi man lang siya lumingon para tingnan sila.
Nang marating niya ang pintuan sa espasyo, may dalawang pintuan sa espasyo, isa na magdudulot sa sektang Usaine at isa pa na magdudulot sa isla. Ang emperador ay naglalagay ng mga spiritual na bato sa mga pintuan at nagsabi sa kanyang ama. Itay, lahat ay umalis na. Mungkahi ko pong pumunta ka sa isla at i-deactivate mo ang pintuan doon, at ako naman ay pupunta sa sektang Usaine para ipaalam ang sitwasyon. Tumango ang matandang lalaki at pumasok sa pintuan, ang mga spiritual na bato ay naging alikabok sa isang iglap, at agad na nawala ang matandang lalaki at ang hayop. Agad na inatake ng emperador ang pintuan sa sandaling matapos na ang transportasyon, ganap na itong sinira at sa parehong oras, pumasok siya sa pangalawang pintuan na patungo sa sektang Usaine at isinaaktibo ito. Sa eksaktong sandaling iyon, isang sinag ng tibak na puno ng enerhiya ng kamatayan ang pumasok sa pintuan sa espasyo at tumama sa emperador, na muntik nang makatakas ng may sugat. Tumingin ang pari sa sinira na pintuan sa espasyo, pagkatapos ay tumingin sa pintuan na patungo sa sektang Usaine. Labis siyang galit, ang ganap na buo pang pintuan sa espasyo na patungo sa sektang Usaine ay parang kinukutya siya ng emperador. Bakit niya sinira ang una at hindi niya ginawa iyon sa huli? Dahil alam ng emperador na hindi siya dapat maglakas loob na papasukin ng mga baliw na ito ang isla, at alam din niya na hindi magiging lakas loob ng mga baliw na ito na pumasok sa sektang Usaine sa ngayon. Sa sandaling iyon, sa sektang Usaine, dumating na ang anak ng emperador sa sekta kanina pa at gumastos ng maraming pagsisikap at gamit ang koneksyon ng kanyang guro para makakuha ng pagkakataong makausap ang pinuno ng sekta. Sa sandaling iyon, hinihintay niya ang kanyang ama na dumating sa pamamagitan ng pintuan sa espasyo, at biglang nagsimulang kumikinang ang pintuan sa espasyo at lumabas ang sugatang emperador. May labis na makapal na enerhiya ng kamatayan na umaagos mula sa sugat na iyon, at malinaw na naaapektuhan ang emperador. Agad na dinala siya ng prinsipe sa isang manggagamot na bihasang nagsagawa ng operasyon at nailigtas ang emperador sa loob ng isang oras. Hindi man lang nag-abala ang emperador na magpahinga ng maayos at humiling ng pagkakataong makausap ang pinuno ng sekta sa sandaling magising siya. Hindi na natili ang prinsipe para sa labanan at umalis noong isang araw pa, kaya hindi niya alam ang kakila-kilabot na katangian ng tahanan at ng mga tagasunod na ito. Sa sandaling dalhin siya sa pinuno ng sekta, ipinaliwanag niya ang lahat ng walang binabaliwala. Napansin ko na ang mga taong nakasuot ng maskara at lalo na ang partikular na pari na dating pinuno ng ilalim ng mundo ng aking imperyo ay kayang gawing mga patay na hindi naglalaho ang mga tagasunod sa pamamagitan ng pagsipsip ng kanilang enerhiya at pagtaas ng kanilang paglilinang. Nakapag-breakthrough siya mula sa gitnang antas ng transcendent at umabot sa huling antas sa isang kisap mata lamang, sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng ilang daang tao. May mga daan-daang libong tagasunod sa kanyang ilalim, hindi ko nga ma-imagine kung ano ang mangyayari kung may pagagawa niyang sipsipin silang lahat. Kabanata 344. Habang ang silangang kontinente ay naging magulong tanawin at ganap ng napasailalim sa tahanan, gabi na sa kanlurang kontinente at ang emperador ay may labis na seryosong mukha. Nagpadala siya ng tawag para sa emergency-ong pagpupulong ng korte, at nakita ng iba pang mga opisyal ng korte ng emperador at mga maharlika kung gaano siya seryoso. Kasama pa rito ang mga pinuno ng 4 na tore at 4 na dating pinuno ng tore na kasalukuyang namamahala sa network ni Sam. Pinatawag niya ang lahat ng mahahalagang tao. Ngayong gabi, tinawag ko kayo sa ganitong oras ng gabi dahil may labis na mahalagang bagay akong sasabihin sa inyo. Mga isang linggo na ang nakalilipas, nakita namin ang isang kakaibang pangyayari sa network ng komunikasyon. Sigurado akong napansin din ito ng sentro ng lungsod ni Sam, at nagpadala rin kami ng mga teknisayan, ngunit wala na kaming naramdamang tugon mula sa kanila mula noon. Nagpadala ako ng mga tropa para siyasatin ang bagay na ito, at ang balitang natanggap ko ay labis na seryoso. May ilang kakaibang mga tao na nag-aangking mga tagasunod ng tahanan at pinipilit na gawing mga naglilinang ang mga normal na tao. Isang karaniwang tao ay naging isang bagong simula, novice, sa isang iglap, at mula noon ay napakataas ng bilis ng paglago ng kanilang lakas. Binago nila ang 21 nayon, at sa bawat nayon, sinasamantala ang alaala ng sinumang saksi at ang natitira naman ay pinipilit na sumunod. Ang kanilang target na grupo ng edad ay ang mga karaniwang tao sa pagitan ng 15 taong gulang at 45 taong gulang. Ang mga tropang ipinadala ko ay nahuli sila sa aktwal na paggawa nito at pinigilan ang kanilang pagsalakay. Hinuli nila ang 21 pinuno at dinala sila pabalik sa palasyo ng emperador ngayong gabi. Huminto siya at tumingin sa paligid para makita ang mga reaksyon ng korte, at tila talagang nakuha niya ang buong pansin ng lahat. Lahat ay may seryosong mukha.
Gumamit kami ng mga lihim na pamamaraan ng pamilyang imperial para makuha ang impormasyon mula sa kaluluwa at pagsamasamahin ang lahat ng datos na nakalap mula sa 21 taong ito. Ang resulta ay napakatakot. Natuklasan namin na ang pangunahing layunin ng tahanan ito ay gawing mga naglilinang ang lahat ng karaniwang tao, ngunit hindi sila mananatiling mga naglilinang sa mahabang panahon. Ang mga pinunong nahuli namin ay lahat ay nakasuot ng maskara, at ang mga taong nakasuot ng maskara ay itinuturing na mga pari sa loob ng kanilang sistema, at ang taong nakasuot ng gintong maskara ay magiging isang mataas na pari, high priest. Ang mga taong na-convert ay tinatawag na mga tagasunod. Ito ang kanilang hierarkiya. Huminto si Ark sa kanyang pagsasalita para bigyan ng panahon ang lahat na intindihin ito. Ngunit may nagsalita, "Mahal na hari, ano ang layunin ng pagtitipon sa amin ngayong gabi kung nahuli at nakakulong na sila? Mukha itong isang kulto, at mula sa sinabi ninyo, tila na pa sa ilalim ninyo na ang kultong iyon, kaya ano ang layunin ng pagpupulong na ito? Sasabihin ko iyon sa inyo pagkatapos kung matapos na ipaliwanag ang tungkol sa tahanang ito. Bagamat nahuli namin sila, hindi ito ang kanilang buong bilang, dahan-dahan lamang silang kumakalat dahil labis silang maingat sa network ng komunikasyon, ngunit totoo naman na may ibang dahilan kung bakit sila nagdadaan ng dahan-dahan, at iyon ay dahil ang kanilang orihinal na network ay talagang winasak ng imperyo noon. Nagpalitan ng tingin ang lahat. Hindi nila alam na may ganitong uri ng network na umiral at winasak pa ito noon. Ang Blackwater. Nagulat ang lahat. Narinig ninyo ako ng tama, ang organisasyon sa ilalim ng mundo na kumalat sa buong imperyo ay talagang ang pundasyon ng tahanan, at ang lahat ng 21 taong nahuli natin ngayon ay mga natakas na miyembro mula sa dating pagpigil sa kanila. Lahat sila ay mga naglilinang sa tuktok na antas ng Grand Realm. Ang pangunahing layunin ng kanilang network ay hindi para makakuha ng kapangyarihan o para lamang kumita ng pera. Isipin ninyo, kung ang Blackwater na may dating network at lakas ay sinadyang pinilit na kainin ng mga karaniwang tao ang mga tabletang ito at gumalaw, ang buong imperyo ay mawawala sa atin bago pa natin malaman. Sinasabi ko ito, hindi dahil sa hukbong makukuha nila mula dito, kundi kung ano ang magagawa nila sa hukbo. Ang mga naglilinang na nilikha gamit ang mga tabletang ito ay may ilang tiyak na katangian. Hindi sila maaaring patayin ng hindi pinuputol ang kanilang ulo, gagaling sila basta't may buo silang balangkas, kabilang na ang pagbabagong buhay ng buong braso kahit naganap na wala ng balat hanggang sa buto. Hindi sila gumagamit ng espiritual na enerhiya kapag umaatake, gagamitin nila lamang ang purong pisikal na lakas ng walang anumang tulong ng espiritual na enerhiya. Hindi sila nakikinig sa sinumang iba, para sa kanila, sinumang hindi tagasunod o pari ay isang makasalanan, at ayon sa kanila, ang bawat makasalanan ay dapat linisin o sirain. Ngunit hindi ito ang pinakamasamang bagay tungkol sa kanila. Ang pangunahing layunin ng lahat ng mga tagasunod ay maging parang pagkain. Wala silang ibang kabuluhan kundi isang paraan para sa mga pari at mataas na pari na sumipsip at taasan ang kanilang paglilinang sa napakabilis na bilis. Isipin ninyo, may mahigit 1 milyong tao na kabilang sa grupong edad na iyon. Kung lahat sila ay ma-convert at masipsip, ang resulta ay magiging sakuna. May dalawang bagay tayong dapat ikabahala. Una, may 4 pang pari na pa rin sa labas, at ang sitwasyong ito ay magpapatuloy hanggang sa mahuli ang 4 na paring iyon, ngunit huwag banggitin ang salitang tahanan, pari, o anumang kaugnay na salita habang isinasagawa ito. Gumawa ng mga checkpoint at pansamantalang kampo sa bawat pasukan ng nayon o lungsod. Gusto kong suriin ang bawat isa. Mga pinuno ng tore, maaaring hindi kayo sakop ng aking jurisdiction, ngunit hinihiling ko ang inyong pagtutulungan sa mga mahihirap na panahong ito. Mangyaring sumailalim sa parehong uri ng pagsisiyasat sa inyong mga tore at ipaalam sa akin kung makakakita kayo ng sinumang kaugnay nito. Pagkatapos ay lumingon siya sa mga dating pinuno ng tore na namamahala sa network at nagsabi, "Inaasahan kong ibababa ninyo muna ang mga hidwaan at pamahalaan ng network. Ang network ay napakahigpit at mahirap na makapasok, ngunit mahirap din itong makita kapag na-penetrate at nasira na. Kaya naman hinihiling ko sa inyo na suriin ang network at hanapin kung may sinumang kasangkot dito. Bukas ng umaga ay aalis ako patungo sa templo ng Diyos ng Kulog para kausapin ang pinuno ng templo tungkol sa sitwasyong ito at tingnan kung ano ang kanyang gagawin. Umaasa lamang akong maniniwala siya at gumawa ng aksyon tungkol dito. Kung hindi niya ito gagawin at maging pandaigdigang krisis ito, kailangan nating makahanap ng paraan para lumikha ng ligtas na lugar para sa mga tao ng ating imperyo. Kaya naman, ang una nating prioridad ay alisin ang mga bakas ng tahanan sa loob ng ating imperyo, at pangalawa naman ay lumikha ng mga kinakailangang hakbang para sa kaligtasan." Kabanata 345.
Naihatid na ni Ark ang lahat ng mga tagubilin na kailangang ibigay at umalis na sa korte matapos na paalamin ang iba pa. Pumunta siya pabalik sa isang silid, kung saan naghihintay si Vickers. Nang maupo si Ark, tanong ni Vickers, talagang kailangan bang gumawa ng ganitong kalaking kaguluhan? Sinabi mo na namang nahuli mo na ang 21 sa kanila, kaya ano pa ang magagawa ng ibang 4? Tinihil mo na ang karamihan. Sa tingin ko ay medyo labis ka nang nagre-react. Kahit na hindi natukoy ito ng ibang mga bansa at talagang magsimula ang digmaan, napakababa ng posibilidad na lahat sila ay pupunta sa kanlurang kontinente para umatake. Kailangan nilang lampasan ang 6 na pangunahing kapangyarihan kung gusto nilang puntahan ang ating kontinente, dahil walang mga pintuan sa espasyo na direktang nag-uugnay sa 4 na kontinente at mga imperyo. Makalipas ang ilang sandaling tahimik si Ark bago nagsalita. Alam ko lahat iyon, ngunit may masamang hinala ako tungkol dito. Kung sakaling ang kanilang nakatagong pinuno ay sapat na malakas para makuha ang mga on-way na pintuan sa espasyo, alam mo namang ano ang mangyayari. Kung totoo lahat ng impormasyong nakuha ko at ang 4 na taong hindi pa namin nahuhuli ay maaaring lihim na lumikha ng mas maraming tagasunod, maaari silang maging mga naglilinang sa antas ng transcendent. Siyempre, napakababa ng posibilidad, ngunit hindi ibig sabihin na walang posibilidad na mangyari ito. Sige na, gawin mo na ang gusto mong gawin. Ano ang gusto mong gawin ko? Gusto kong manatili ka muna sa kabiserang lungsod ng emperador. Bukas ng umaga ay aalis ako patungo sa templo ng Diyos ng Kulog. May dalawa akong layunin, una, makausap ang pinuno ng templo at ipaliwanag ang sitwasyon, at pangalawa, makahanap ng impormasyon tungkol kay Sam. Naniniwala akong makakahanap siya ng paraan para lumikha ng mga hakbang para sa kaligtasan. Matapos talakayin ang ilang dagdag na detalye, umalis silang dalawa sa silid. Kinaumagahan, pumunta muna si Ark sa silid ni Moria, na kasalukuyang tinitingnan ang listahan ng mga posibleng kandidato. Ganito na lang siya gawain mula nang dumating siya rito at paulit-ulit na niyang ginagawa ang prosesong ito, ngunit tila hindi siya naiinip o nakakaramdam na walang kabuluhan ang kanyang ginagawa. Morie, gusto kong makakuha ng pagkakataong makausap ang pinuno ng templo. Diretsahan niya itong sinabi sa sandaling pumasok siya sa silid. Bakit mo ako tinatanong? Bilang isang emperador, maaari kang kumuha ng pagkakataong makausap siya minsan bawat taon, at alam kong hindi mo pa nagagamit ang iyong pagkakataon ngayong taon. Alam ko iyon, ngunit kakailanganin ko ng hindi bababa sa 1 linggo para makausap ang pinuno ng templo. Wala akong oras na ganoon katagal. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang problema? Titingnan ko kung ano ang magagawa ko kung talagang seryoso ang problema. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Ark kay Moria ang lahat, at naging seryoso ang mukha ni Moria matapos itong marinig. Alam mo namang mapapahamak ka kung malaman na nagsisinungaling ka, hindi ba? Hindi ito bagay na pwede mong biruin. Mas mabuting ikumpara mo ng 3 beses bago mo ibigay ang impormasyong ito sa pinuno ng templo. Sa totoo lang, naghanda ako ng sapat na patunay. Iniwan ko ang isa sa kanila na buhay at hindi pa namin inaalis ang kanyang kaluluwa. Sa tingin ko, tiyak na mayroong taong makakatingin sa kanyang mga alaala sa templo ng Diyos ng Kulog. Kaya naman gusto kong kayo na mismo ang magpatunay nito. Bukod pa rito, may mga table tasks silang dinala, at may isang tao pang nagdala ng ilang tagasunod para lamang makakuha ng impormasyon. Dadalhin ko lahat ito sa templo ng Diyos ng Kulog, at maaari ka lamang gumawa ng aksyon pagkatapos mong makumpirma ito. Pagkatapos noon, umalis silang dalawa sa lugar at pumasok sa pintuan sa espasyo patungo sa templo ng Diyos ng Kulog. Dinala ni Moria si Ark papasok sa isa pang pintuan sa espasyo sa isla ng mga pintuan sa espasyo at direktang pumunta sa pangunahing rehiyon ng templo, kung saan naninirahan ang pinuno ng templo. Walang sino mang humadlang sa kanya habang diretso siyang naglakad patungo sa pribadong silid ng pinuno ng templo. Naghintay si Ark sa labas ng pinto habang hinihintay na tawagin siya ni Moria. Tungkol naman sa mga bilanggo na kanilang dinala, hindi sila pinapayagang pumasok sa pangunahing rehiyon at ikinakulong sila sa loob ng isla ng mga pintuan sa espasyo. Makalipas ang kalahating oras, pinayagan si Ark na pumasok at nakausap niya ang pinuno ng templo. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye, at malalim na nag-isip ang pinuno ng templo. Saan ang mga tabletang iyong nakuha mula sa kanila? Inabot ni Ark ang ilang bote ng tableta. Tiningnan at amoy ng pinuno ng templo ang mga tableta. Kunot-noo siya matapos, parang amoy niya ang isang bagay na kasiya siya. Inabot niya ang mga tableta kay Moria at nagsabi, ihatid ang ilan sa aming pribadong seksyon para sa paggawa ng tableta at magpadala ng ilan sa tower ng parmasyutiko. Sabihin mo sa kanilang dalawa na suriin ang mga nilalaman ng mga tableta, kailangan ko ng mga resulta sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay lumingon siya kay Ark at nagsabi,
Sasakupin na namin ang mga bilanggong iyong dinala. Maaari ka nang umuwi ngayon at gawin ang iyong mga paghahanda. Magpapadala ako ng tao para ipaalam sa iyo kung makakahanap pa kami ng anumang bagay tungkol sa sitwasyong ito. Salamat po, Ginoo. Umalis si Art na may mga salitang iyon. Ihatid ang mga bilanggo para sa interogasyon at suriin ang mga katawan ng mga tagasunod. Subukang makuha ang bawat detalye na maaari nilang makuha. Kahit gaano kaliit iyon, kailangan mong makuha ang impormasyong iyon. Magpadala ng paanyaya para sa pagpupulong ng mga dakilang matanda. Kailangan nating pag-usapan ito at tingnan kung may katulad na sitwasyon sa ibang dalawang bansa. Ibinalik ng pinuno ng templo ang mga utos na ito kay Moria at muling malalim na nag-isip. Umalis si Moria at ipinatupad ang bawat utos. Makalipas ang kalahating araw, lahat ng resulta ay lumabas na. Unang sinubukan na tanungin ang mga tagasunod, at tila wala silang karaniwang pag-iisip. Kahit anong tanong ang itanong sa kanila, walang isang normal na sagot. Ang tanging sinasabi nila ay ang mga walang kabuluhang bagay tungkol sa pagiging tagasunod ng tahanan bilang tanging katotohanan at ang tahanan bilang tanging bagay na nagdala sa kanila ng pagkakapantay-pantay. Ang ilan sa kanila ay tila hindi na rin nakakaimbak ng kanilang sariling pangalan. Kakaiba rin ang kalagayan ng kanilang mga katawan, hindi nila mahanap ang isang espiritual na puso, ngunit ang mga hibla ng kalamnan, balat, at buto ay lahat ay sinusubukang sumipsip ng espiritual na enerhiya at naging labis na siksik. Patuloy pa rin ang prosesong iyon. At may isang lakas ng buhay na patuloy na naipon sa loob ng kanilang mga sistema mula sa kanilang kapaligiran. Pagkatapos noon, sinubukan na nilang kunin ang mga alaala mula sa kaluluwa, at nagulat sila sa mga resulta. Karamihan sa mga alaala na kanilang mayroon ay tila ganap nang nawala. Ang isa sa mga tagasunod na kanilang sinuri ay 40 taong gulang, at ang lahat ng kanyang mga alaala ay mula lamang sa mga nakaraang araw bago siya sumali sa tahanan. Sa mga araw na iyon na siya ay normal, maliban sa kanyang pang-araw-araw na gawain, walang isang normal na alaala pa. Ang lahat ng mga alaala tungkol sa kanyang pagkabata, pagbibinata, at kabataan ay lahat ng nawala, at sa halip noon ay isang bagay lamang ang napuno sa kanilang mga isipan ang tahanan. Sa lahat ng oras, ang tahanan at ang pari lamang ang kanilang iniisip. Nangyari rin ito sa iba pang mga tagasunod. Malinaw naman ang mga alaala mula sa pari at nakumpirma nila ang lahat ng sinabi ni Art tungkol sa bagay na ito. Tungkol naman sa mga tableta, doon nakuha ang mga hindi positibong resulta. Nakakuha sila ng ilang resulta tungkol sa komposisyon, at parehong natuklasan ng tagapag-ayos ng tableta ng templo at ng tore ang halos lahat ng bahagi ng tableta maliban sa tatlong hindi alam na bahagi na hindi nila maipagkakilala dahil natunaw na ito sa iba pang mga sangkap. Matapos makuha ang lahat ng mga resulta na ito, nagpulong ang pinuno ng templo at dalawang dakilang matanda at maingat na tinitingnan ang mga ito. Mula sa impormasyong nakuha natin, lahat ng sinabi ni Ark ay tila totoo, ngunit ano ang dapat nating gawin tungkol sa sitwasyon at paano tayo dapat magpatuloy? Tanong ng unang dakilang matanda sa pinuno ng templo. Sa tingin ko, kailangan nating una munang patunayan kung talagang nangyayari ito sa ibang mga bansa. Dahil hindi natin maipapatunayan ito sa mga bansang nasa ilalim ng jurisdiction ng iba, maaari na lamang nating patunayan ito sa dalawang bansang nasa ilalim ng ating jurisdiction. Bibisita kayo sa bawat bansa para makasigurado. Bagamat mahirap paniwalaan na maaaring lumikha ng isang transcendent ng ganoon na lamang, mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi. Pagkatapos ninyong bumalik, titingnan natin kung dapat tayong magpatuloy pa at hilingin sa iba pang mga pangunahing kapangyarihan na patunayan kung pareho rin ang sitwasyon sa kanila. Sa sinabing iyon, natapos ang pagpupulong. Samantala, sa loob ng sektang Usaine. Matapos ipaliwanag ng emperador ng silangang kontinente ang sitwasyon, nagkaroon ng matinding debate sa loob ng mga pinuno ng sekta. Ang ilan ay pinili na hindi maniwala sa anumang sinabi ng emperador at ng ahas na sabihin na maaaring ito ay isang pag-agaw ng kapangyarihan para hindi direktang makuha ang trono. Tungkol naman sa mga patay na hindi naglalaho at ang mga tagasunod na nagiging ganito. Lahat sila ay nagsasalita tungkol sa imposibleng mangyari ito at patuloy na nagbibigay ng mga halimbawa at dahilan para sa kanilang mga paliwanag. Dalawa lamang sa buong silid, bukod sa emperador, ang sapat na kalmado para makapag-isip ng maayos at kahit na nagbigay ng mga bagay na dapat isaalang-alang para maniwala na totoo ang sinabi ng emperador. Ipapadala ko ang isang dakilang matanda para siyasatin ang sitwasyon. Kung totoo ang sinabi mo, makikipag-ugnayan ako sa iba pang mga pangunahing kapangyarihan. At kung hindi naman, dapat kang handang harapin ang mga kahihinatnan. Salamat po, Ginoo. Kabanata 346
Noong araw na iyon, tatlong cultivator na nasa ganap na antas ng kahusayan ang lumabas mula sa 2 sa 6 na dakilang kapangyarihan para suriin ang sitwasyon ng tatlong magkakaibang imperyo at malaman kung ano talaga ang nangyayari. Ang unang punong matanda ng templo ng Diyos ng Kidlat, siya ang pumunta sa unang imperyo sa pintuan ng espasyo, at sa sandaling pumasok siya, ang sumalubong sa kanya ay isang karumal-dumal na tanawin ng pagkawasak. Wala nang natitirang buo sa loob ng buong lugar ng palasyo ng emperador. Wala namang tao malapit sa pintuan ng espasyo, kaya walang nakapansin sa biglaang pagdating ng matandang lalaki na ito sa palasyo. Ngunit ang matandang lalaki ay maaaring makita ang halos kalahati ng buong lugar ng palasyo gamit lamang ang kanyang mga mata. Ang mga taong nakasuot ng puting damit ay naglilinis ng mga durog na bagay at mga bangkay na natabunan ng mga labi ng mga pader ng palasyo. Bukod pa rito, nakita rin niya ang mga bakas ng isang grupo ng mga tao na ikinakulong at inilalabas palabas ng lugar ng palasyo. Itinago ng matandang lalaki ang kanyang aura habang mahinahong sumusunod sa kanila. Hindi niya alam kung sino ang mga taong ito, ngunit narinig niya ang ganitong mga salita ng ibaba ng mga taong nakasuot ng puting damit sila palabas. Kami mula sa simbahan ng tagapagtagubilan, hindi namin papatayin ang mga sumuko. Mula ngayon, hindi na kayo mga hari Treyna. Kailangan ninyong mabuhay tulad ng mga karaniwang tao. Ito ay para maunawaan ninyo ang katarungan at pagkakapantay-pantay. Sa ilalim ng pagtuturo ng simbahan, lahat kayo ay mabubuhay ng pantay-pantay na may iisang layunin, ang pagsisilbi sa tagapagtagubilan sa inyong paghahanap. Walang problema sa matandang punong matanda na mahinahong makalabas ng hindi naaabala ang sinuman gamit ang kanyang mga kakayahan. Sa loob ng ilang oras, libot na niya ang kabiserang lungsod ng imperyo. Maraming tao na tila na unang nakakulong ay pinalaya na sa mga kalye, makikita ang mga bakas ng digmaan at ang lakas ng kamatayan ay laganap sa ilang lugar. Ang mga ikinakulong ay pawang mga cultivator at tila ibinalik na rin ang kanilang mga tahanan. Parang bumabalik na silang mga karaniwang mamamayan ng walang anumang kondisyon. Sa lahat ng oras na iyon, tinitingnan niya ang mga tagasunod at mga pari na nakasuot ng maskara. Ang pag-uugali ng mga tagasunod ay eksaktong katulad ng mga ikinakulong na dinala ni Ark sa kanila. Ang sitwasyon ay tumutugma rin sa sinabi niya at nakita rin niya ang ilang mga undead na gumagawa ng mga simpleng gawain. Matapos kumpirmahin ang lahat ng ito, nagpasya siyang umalis sa lugar na ito. Nais niyang umalis ng tahimik tulad ng pagdating niya rito nang walang anumang problema. Ngunit sa pagkakataong ito, parang naubos na ang kanyang swerte. Dahil maraming pari na nakasuot ng maskara ang nakatayo malapit sa silid ng pintuan ng espasyo. Parang may nahuli silang isang tao. Itinago niya ng buo ang kanyang aura at nagtago sa likod ng isang pader habang tinitingnan ang sitwasyon. Kinilala niya ang taong nahuli. Parang siya ang emperador ng bansang ito. Inaasahan ng punong matanda na patay na ang taong ito ngayon, ngunit mukhang buhay pa rin siya. Ang emperador na ito ay nasa rurok lamang ng pre-transcendent at napapalibutan siya ng 4 na pari na pawang mga cultivator na nasa yugto ng pre-transcendent, at sa itsura pa lang ay marami pang darating. Matapos ang mahigit kalahating oras, nakatayo pa rin siya roon at mahigit 30 pre-transcendent na pari ang nakatayo doon, at isang taong nakasuot ng maskarang ginto na kilala rin bilang isang mataas na pari ay lumabas din at tumayo sa harap ng emperador. Buhay ka pa lamang para maging halimbawa ka sa pampublikong pagpapatupad ng hatol at magdulot ng takot sa ating mga bagong mamamayan na dating iyong mga mamamayan. Hindi para subukan mong tumakas patungong templo ng Diyos ng Kidlat at sirain kami. Maging masunurin at maaari kang mapayapang mamatay sa pagpapatupad ng hatol, kung hindi, mapipilitin akong pahirapan ka hanggang mamatay. Sa lahat ng mga bagay na nakita mo, dapat mong malaman kung ano talaga ang kaya kong gawin. Nang marinig ng unang punong matanda ang mga salitang ito, labis siyang nabigla at nainteres. Nag-isip siya ng isang segundo at dumating sa isang desisyon. Ang mataas na pari ay tiyak na transcendent at parang nasa paunang yugto pa lamang, kaya medyo sigurado siya sa pagpapatupad ng kanyang mga plano. At ganun na lamang, lumabas siya mula sa kanyang kinalalagyan at kumilos. Bigla siyang lumitaw at hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng grupo na magpakita ng pagtataka. Agad niyang sinipa ang hangin ng ilang beses at ang mga larawan ng kamao na nabuo mula sa espiritual na enerhiya ay tumagos diretso sa ilang pre-transcendent na cultivator na nakapalibot sa emperador. Ang mataas na pari na halos umalis na ay lumingon at agad na natakot, naramdaman niya ang napakalakas na kapangyarihan ng punong matanda at agad na nagpasya na tumakas ng hindi lilinggan pa. At sa prosesong iyon, nagsimulang sumipsop siya ng enerhiya mula sa mga pari at inihagis ang mga atake sa matandang lalaki gamit ang labis na lakas na iyon. Iniwasan ng matandang lalaki ang mga atake ngunit hindi niya maunahan ang taong iyon dahil nagpasya siyang protektahan ang emperador.
Kailangan niya ito para sa karagdagang impormasyon, kaya hindi niya maaring pabayaan. Ngunit hindi pa tapos ang problema, ang ilang pre-transcendent na pari na sinipsip ng mataas na pari ay naging undead at handang sumabog. Nagbago ang mukha ng punong matanda at nagpasyang hilahin ang emperador at tumalon papunta sa silid ng pintuan ng espasyo. Napakabilis ng kanyang mga galaw at tiyaking inihagis ang lahat ng mga batong espiritual na kayang ilagay niya sa loob ng pintuan ng espasyo bago mawala. Dapat siyang magpasalamat sa swerte. Dahil may pagsabog ng undead na kinaayawan ng hindi bababa sa 10 pre-transcendent na undead na nilalang, na maaaring magdulot sa kanya ng pagkawala ng braso o paa para lamang makapagtatanggol. Lumisan siya patungong templo ng Diyos ng Kidlat kasama ang emperador ng ligtas sa tulong ng swerte. Iniulat niya ang sitwasyon sa pinuno ng templo at nakuha nila ang mahahalagang impormasyon tungkol sa sitwasyon sa bansang iyon mula sa mga salita ng emperador na siyang direktang saksi at siyang dapat ipatupad ng hatol. Ang isa pang punong matanda ay bumalik din halos sabay-sabay, ngunit ang kanyang nakita ay hindi katulad ng unang punong matanda. Nang marating niya ang bansang iyon, ang mga tao ay naayos na at ang simbahan ay nakontrol na ang bansa. Hindi na sila naglilinis lamang. Tumutulong na silang bumuo ng simbahan at kahit na ang mga mamamayan ay umaawit na ng pangalan ng simbahan at ng tagapagtagubilan sa diwa ng pagsamba. Samantala, sa panig ng sektang Usaine, ang punong matanda na pumunta para tingnan ang sitwasyon ng bansang iyon ay nakakita rin ng parehong bagay tulad ng unang punong matanda ng templo ng Diyos ng Kidlat. Matapos ang dalawang maikling pagpupulong, kalaunan ay nagpadala ang dalawang dakilang kapangyarihan ng mga direktang mensahe sa mga pinuno ng lahat ng 6 na dakilang kapangyarihan. Ang pinuno ng sekta ng Usaine at ang pinuno ng templo ng Diyos ng Kidlat ang pinaka-nagulat sa sitwasyong ito. Dahil hindi nila inakala na may ibang kapangyarihan din na nakatuklas ng sitwasyong ito at halos sabay-sabay pa. Ang natitirang mga pinuno ng mga dakilang kapangyarihan ay medyo may pag-aalinlangan tungkol dito. Dahil, ang dalawang mensahe ay halos magkapareho ang sinasabi, padalhan ng punong matanda ang isa sa mga bansang nasa ilalim ng inyong kontrol at pagkatapos maunawaan ang sitwasyon, pumunta sa lugar ng pagpupulong sa gitnang kontinente. Lubos silang nalilito at hindi na lamang ginawa ito dahil ang mensahe ay mula sa dalawa at hindi isa pang dakilang kapangyarihan. At matapos ang mga pagsusuri, hindi nila mapigilan ang pagkakaroon ng kaunting pagkabalisa. Bigla na lamang, halos lahat ng mga bansang nasa ilalim ng kontrol ng 6 na dakilang kapangyarihan ay nawala na sa kanilang kamay at napunta sa kontrol ng ibang entidad. Nagpadala sila ng mensahe sa 4 na pangunahing asosasyon ng mga propesyonal, 10 maliit na kapangyarihan, at iba pang maliliit na asosasyon ng mga propesyonal tulad ng tore ng mga tagahula. Ito ay posibleng pinakamalaking pagtitipon na kayang buuin ng planeta. Ang lahat ng mga pinuno ng asosasyon ay kasalukuyang hinaharangan ang mga pintuan ng espasyo na nagbibigay daan patungo sa mga bansa at dumating na sa lugar ng pagpupulong sa gitnang kontinente. Tulad ng alam ninyo, ano ang uri ng sitwasyon na ating kinakaharap ngayon? Narito tayo ngayon para talakayin kung paano natin patutuloyin ang mga susunod na hakbang sa sitwasyong ito. Ang pinuno ng templo ng Diyos ng Kidlat ang unang nagsimula ng paksa. Walang sumagot pa, naghihintay silang magpatuloy siya. Mula sa alam natin, ang mga mataas na pari na nakasuot ng mga maskarang ginto ay mga pinuno lamang ng rehiyon. Mayroong isang nakatagong pinuno na nagmamanipula ng mga bagay sa likod nila at posibleng bahagi ng sinuman sa ating mga organisasyon ang taong iyon. Sa kabutihang palad, nakilala natin ang sitwasyon ngayon bago pa ito lumala. Ngunit kailangan nating tiyakin na hindi na mauulit ito. Kaya naman, mangyaring magbigay ng mga mungkahi kung paano natin mahahanap ang traidor sa atin. Sa mga salitang iyon, umupo siya muli at ang pagpupulong ay tumagal ng mahigit 6 na oras. Sa lahat ng oras na iyon, naroon din si Ark at si Yeting, ang emperador ng silangang kontinente, sa pagpupulong. Bagamat hindi sila ang pinakamahina sa lahat, wala silang boses sa kasalukuyang sitwasyon. Kabanata 347. Habang ang mga dakilang kapangyarihan ay nag-uusap tungkol sa gagawin at ang simbahan ay sinusubukang makapagtatag sa mga bagong nakuha nilang bansa, sa loob ng kanlurang kontinente, si Arman ay nahihirapan. Sa nakalipas na ilang araw, nakipagpulong siya sa lahat ng mga paksayon na nabuo sa loob ng network para makita kung maaari niyang pasukin ang network sa anumang paraan. At dapat niyang sabihin na may ilang pag-unlad. Ang pagiging henyo niya sa templo ng Diyos ng Kidlat ay malaking tulong sa kanya. Habang iniisip niya kung paano mapapabilis pa ang kanyang pag-unlad, inutusan siyang itigil ang lahat ng kanyang mga aksyon ni Moria. Sa totoo lang, ayaw niyang tumigil, ngunit matapos niyang malaman ang sitwasyon, nagpasya rin siyang kailangang tumigil sa sandaling ito. Kung talagang nagdulot siya ng kaguluhan sa ganitong oras, mawawala na ang kanyang buhay.
Sa kasalukuyan, gumagala siya sa mga kalye ng lungsod ni Sam. Nakilala niya ang ilang tao sa lungsod at medyo maraming nakakakilala sa kanya. Maraming tao sa lungsod ni Sam ang nalaman kamakailan ang kahalagahan ng templo ng Diyos ng Kidlat dahil sa apat na dating pinuno ng tore. Ngayon, alam na nila na si Sam ay kasama ng templo ng Diyos ng Kidlat at ang lalaking ito ay kaibigan niya roon, kaya lubos silang magalang sa kanya. Habang siya'y naglalakad at nakikipag-usap sa kalituhan ng lungsod, napadako ang kanyang mga mata sa isa sa mga restoran, lalo na sa isang mesa sa loob nito. Maraming beses na siyang pumunta sa restorang iyon. Dahil narinig niya na ang may-ari ng restoran ay matagal ng kasosyo sa negosyo ni Sam, gusto niyang subukang kumbansihin ang lalaking ito, ngunit nabigo siya nang tanggihan siya ng may-ari. Hindi naniniwala ang lalaking iyon sa sinabi niyang magkaibigan sila ni Sam at may mga tingin pa ng paghamak at panunuya sa kanyang mga mata. Matapos iyon, natuto siya ng aral at hindi na inabala pa ang may-ari ng restoran, ngunit pumupunta pa rin siya roon para sa masasarap na pagkain. Ngunit ngayon, tinitingnan niya ang restoran hindi dahil sa pagkain o sa may-ari, kundi dahil sa isang batang babae na nakaupo sa espesyal na mesa. Parang pamilyar siya sa kanya. Kaya pumasok siya sa restoran at umupo sa isang mesa na malapit at nagsimulang mag-isip, at sa huli, naalala niya. Nakita niya ito sa isang larawan minsan at ang larawang iyon ay isang batas ng paghahanap sa kanya. Habang iniisip niya kung paano mapapakinabangan ang sitwasyong ito, nakatayo na ang batang babae sa harap niya. Si Sir Ona ay nag-aaral ng isa pang pormasayon habang nakaupo sa restoran. Matapos libutin ang buong kanlurang kontinente, bumalik siya sa lungsod ni Sam. Nagpasya siyang pag-aralan muna ang mga pormasayon sa loob ng lungsod at umupo sa restoran nang mapansin niyang may isang lalaki na nakatingin sa kanya at ang mga tingin nito ay tila puno ng masamang hangarin. Una, gusto niyang umalis nang hindi nagdudulot ng gulo, ngunit matapos marinig ang mga tao sa tabing mesa na nagsasabing ang lalaking iyon ay mula sa templo ng Diyos ng Kidlat, binago niya ang kanyang isip. May iisang dahilan lamang kung bakit ang isang tao mula sa templo ng Diyos ng Kidlat ay titingin sa kanya ng ganoon kaingat, iyon ay dahil nais nilang kunin ang premyo para sa kanya, ngunit gusto niyang magtanong ng ilang bagay bago harapin ang lalaking iyon. Iyon ang dahilan kung bakit diretso siyang lumapit sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Bakit ka nakatingin sa akin ng ganoon? Medyo nagulat si Arman na lumapit ito sa kanya. Hindi, wala naman. Hindi kita tinitingnan. Sinubukan niyang panatilihing normal ang kanyang sarili. Mula ka ba sa templo ng Diyos ng Kidlat? Oo. Saan si Sam? Ano? Sandaling nalito si Arman at hindi alam kung ano ang sinasabi niya. Saan si Sam? Si Sam. Bakit mo tinatanong siya? Sa huli ay naiintindihan na niya, ngunit hindi niya sinagot ang tanong, kundi nagtanong rin siya. Gusto kong malaman. Nag-iisip siya ng kaunti at naramdaman na mas mabuting makipag-ugnayan sa mahabang panahon kay Sir Ona. Tila, napakahalaga niya sa sektang Usaine at kung mabibigay niya ito sa kanila, makakakuha siya ng premyo at makakakuha pa siya ng mga pabor mula sa sektang Usaine. Ngunit kailangan niyang tiyakin na ligtas itong gawin, pagkatapos naman, hindi maikli ang mga babala na nakasulat sa batas ng paghahanap sa kanya. Siya ay nagtungo sa isang lihim na misyon. Hindi namin alam kung nasaan siya. Nag-isip si Sir Ona ng kaunti at nagsabi, kung susubukan mong hulihin ako, papatayin kita. Binigyan niya ng babala ng walang emosyon sa mukha at umalis na ng lugar nang hindi binigyan pa ng pagkakataong sumagot si Arman. Hindi inakala ni Arman na madaling mababasa ang kanyang iniisip. May malaking plano na siyang binubuo sa kanyang isip at iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang nasa lihim na misyon si Sam, kung hindi man, hindi niya ito sasabihing kasinungalingan. Napakasama ng kanyang swerte. Ang lahat ng kanyang mga plano ay pinipigilan pa lamang sa paunang yugto. Samantala, sa isang maliit na sulok ng gitnang kontinente, may tatlong tao na nagpupupulong. Sila ay walang iba kundi ang pinuno ng Black Rock, Black Flame, at Black Wind. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na sila nagsusuot ng mga damit na kanilang suot dati, kundi nakaputing damit at mga maskarang ginto sila. Sila ang tatlong pangunahing mataas na pari na namumuno sa operasyon ng simbahan sa tatlong dakilang kontinente. Tungkol naman sa mga mataas na pari sa natitirang imperyo, lahat sila ay nilikha sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga undead. Hindi sila mga normal na dalubhasa sa yugto ng transcendent tulad ng tatlong ito. Hindi makakapag-ugnayan sa atin ang ating pinuno sa kasalukuyan at tiyak niyang iniutos sa atin na huwag siyang kontakin maliban na lamang kung ito ay isang emergency. Nakamit na natin ang ating kasalukuyang layunin, ngunit parang may ilang problema. Napagtanto ng kanlurang kontinente ito mas maaga kaysa sa inaasahan natin at ang imperyo ng silangang kontinente ay nakatakas kasama ang buong kabiserang lungsod ng emperador.
Ang anim na dakilang kapangyarihan ay nakapagpulong na kasama ang mga pinuno ng lahat ng kapangyarihan sa planeta. Nandoon din ang ating pinuno at ibinigay niya sa atin ang ating susunod na target. Ang ating mga unang target ay ang mga maliit na kapangyarihan na malapit sa gitnang kontinente. Bukod pa rito, kailangan nating kunin ang 2 sa 4 na maliliit na asosasyon ng mga propesyonal. Ang 2 sa kanila ay mayroon tayong mga nakatagong especially iya at kaalyado at mas mabuting huwag silang atakihin ng diretsyo. Kailangan nating pilitin silang sumuko sa atin o sirain sila ng ganap. Ngunit kailangan nating kumilos ng mabilis. Dapat itong matapos sa loob ng 1 linggo. Matapos makuha ang target na iyon, lilipat tayo sa kanlurang kontinente. Tungkol naman sa laban sa 6 na dakilang kapangyarihan at mga pangunahing asosasyon ng mga propesyonal, ito ay para sa huli na lamang. Kung sila ay makikialam sa ibang larangan ng digmaan, na malamang na mangyari ng madalas, kailangan nating pahabain ang laban hanggang sa makaya natin. Panatilihin lang nating abala sila kahit saan tayo magkita. Kung makakapagpapagod tayo sa kanila, maaari nating maharap sila ng maayos. Mula sa mga kalkulasyon ng pinuno, tayong 3 at ang iba pang mga mataas na pari ay maaaring maging ganap na antas ng kahusayan, mula sa pagsipsip at kakailanganin itong hindi bababa sa 2 buwan. Huwag nang magdagdag ng mga pari at panatilihin na lamang ang kasalukuyang bilang. Ang lahat ng mga pari ay maaaring maging pre-transcendent na mga cultivator, na sapat na para mapabagsak natin ang kasalukuyang planeta. Hindi dapat magkaroon ng anumang pagkakamali. Pumunta kayo pabalik at maghanda para salakayin ang mga maliit na kapangyarihan. Sa 4 na maliliit na propesyon, na kinabibilangan ng Asosasyon ng mga Manero, ang Tore ng mga Tagahula, ang Asosasyon ng Pintuan ng Espasyo, at ang Tore ng Kapalaran, ang ating unang target ay ang Asosasyon ng mga Manero. Pumunta kayo at kolektahin ang inyong mga hukbo at simulan na ang pag-atake ngayong gabi. Hindi tumagal ang pagpupulong at isa lamang sa kanila ang nagsalita sa buong oras, ang iba pa ay hindi man lang nagsalita. Ngunit may dahilan para dito. Sa mismong oras na sila ay nagpupulong, ang malaking pagpupulong ng lahat ng mga mataas na opisyal sa planetang ito ay patuloy pa ring nagaganap. Nagtatalo sila tungkol sa maraming bagay, tulad ng saan dapat silang kumilos muna at paano nila ito gagawin. Ang pangunahing pagtatalo ay tungkol sa pagkilala sa taong siyang pinuno o kaalyado ng kalaban. Sila ay tiyak na ang isang tao mula sa mataas na antas ng isa sa mga kapangyarihang ito ay kabilang sa kalaban. Lahat ay kumbinsido na dito, ngunit walang nasisiyahan sa paraan ng paghahanda. Magpapahinga tayo ng 5 minuto para mapakalma ang sarili at muling pag-usapan ang sitwasyon. Iminungkahi ito ng isa at pumunta sila para magpahinga. Sa sandaling ito, nagsimulang lumakad si Art patungo sa mga tagapamahala ng Tore ng mga Tagahula. Kailangan niyang makahanap ng paraan para makipag-ugnayan kay Sam kung buhay pa siya at para sa ilang dahilan, ang kanyang kutob ay nagsasabing buhay pa nga ito. Kabanata 348. Nais ni Art na hanapin ang lokasyon ni Sam sa pamamagitan ng mga opisyal mula sa Tore ng mga Tagahula, ngunit bago pa niya sila maabot, lumapit sa kanya si Yeting at bumulong ng isang bagay sa kanyang tainga, at nagpunta silang dalawa sa isang tahimik na sulok para mag-usap. Sigurado ka ba? Si Sam at ang kanyang mga kaibigan ay nasa iyo? Tanong ni Art nang may pag-asa. Oo, hiniling sa akin ni Philip na kausapin ka tungkol dito. Si Sam ay nasugatan at aabutin ng humigit kumulang 2 buwan bago siya gumaling. Hindi pa rin siya mulat. Ang 3 pang natitira ay maayos na at nais nilang umalis patungong kanlurang kontinente sa lalong madaling panahon. Sa kasalukuyan, lumipat kami sa aking isla at ligtas silang naninirahan doon. Ngunit mapanganib pa rin kung hahayaan mong manatili sila roon dahil ang sektang Usaine ay may mga mata sa isla. Hindi namin alam kung may premyo ba ang batas ng mga hayop sa kanyang ulo, ngunit maaari mong tiwalaan ang sekta. Alam ko, ngunit anong uri ng sitwasyon ang maaari nating likhain? Hindi natin maaaring direktang gamitin ang mga pintuan ng espasyo sa loob ng sekta at ang tanging paraan para magamit natin ito ay sa pamamagitan ng pahintulot ng mga pangunahing miyembro ng sekta, kung hindi man, walang paraan para mapunta sila rito. Nag-usap pa sila ng ilang sandali at sinubukang mag-isip ng mga ideya para ipadala ang 3 at si Sam papunta sa kanlurang kontinente. Ngunit walang praktikal na posibilidad, para sa lahat ng bagay ay kailangan nilang humanap ng paraan para lampasan ang mga tao mula sa sektang Usaine. Maaari pa nilang pamahalaan ang templo ng Diyos ng Kidlat dahil si Sam ay itinuturing pa ring bahagi nito, hindi bababa sa pangalan. Pansamantalang naghiwalay sila nang magsimula ulit ang pagpupulong. Sa pahingang ito, ang mga pinuno ng 6 na dakilang kapangyarihan lamang ang hindi umalis sa kanilang mga pwesto. Patuloy lamang silang nag-uusap at sa gitna nito, sumali ang pinuno ng asosasyon ng Pormasayon nang sila'y makiusap.
Ngayon, parang nakahanap na sila ng paraan para harapin ang sitwasyon ng paghahanap sa traidor. May mga resulta na sa aming pag-uusap at ang lahat ng anim na dakilang kapangyarihan ay dumating sa isang desisyon kung paano hahanapin ang traidor. Mayroong isang sinaunang pormasayon na tinatawag na pormasayon ng hatol at kailangan nito ng isang master ng pormasayon sa antas ng ganap na kahusayan, tatlong master ng pormasayon sa antas ng transcendent, at dalawang master ng inscription sa antas ng transcendent. Ang pinuno ng asosasyon ng pormasayon na matandang apat ay kukuha ng posisyon bilang master ng pormasayon sa antas ng ganap na kahusayan at ang iba pang mga master ng pormasayon at master ng inscription ay mapipili ng random mula sa lahat ng anim na dakilang kapangyarihan at mga maliit na kapangyarihan. Sa pormasayon ng hatol na ito, ang lahat ng naririto at ang bawat ibang opisyal ng bawat organisasyon, kung siya ay isang cultivator sa yugto ng pre-transcendent, siya ay ganap na tatanungin at ang espiritu ng pormasayon ay huhusga sa tao. Ang lahat ng taong nakakatugma sa pamantayan ng inspection ay dapat narito. Para sa pormasayon, kailangan ang mga sumusunod na materyales at lahat tayo ay mag-aambag nito. Sa pagkakataong ito, ang pinuno ng sektang Usaine ang nanguna at ipinamahagi nila ang listahan ng mga sangkap sa lahat. Matapos ang 3 minuto ng katahimikan, may ilang nagtanong. Ang ilan sa mga materyales na ito ay makikita lamang sa mga bansang kasalukuyang sinasakop ng simbahan, paano natin haharapin ito? Nagpahinto ito sa pag-iisip ng lahat. Ngunit ang utak ng iba ay gumagana ng buong lakas. Mayroong ideya si Ark sa sandaling marinig niya ang tanong at tahimik siyang lumapit kay Yeting. Bamulong sila ng ilang bagay at sa lalong madaling panahon ay oras na para ibunyag ng lahat kung anong mga materyales ang mayroon sila at ibahagi ang responsibilidad kung sino ang dapat magdala ng ano. Nang dumating ang pagkakataon ni Yeting at Ark, sinabi na nila kung ano ang maibibigay nila at nagulat ang lahat nang makita na si Yeting ay may ilang mahahalagang halamang gamot. Akala nila ay wala siyang dalang halamang gamot dahil bagong lipat pa lamang siya sa bagong isla, ngunit tila naghanda na siya at nagtanim ng ilang halamang gamot sa isla. Nang maipamahagi na ang lahat ng gawain, umalis sila sa lugar sa kanilang sariling paraan. Hindi nila alam na natapos na rin ang pagpupulong ng 3 pangunahing mataas na pari ng simbahan at abala silang naghahanda para salakayin ang mga maliit na kapangyarihan. Ang mga pinuno ng mga dakilang kapangyarihan ay nagpasya na magkaroon ng susunod na pagpupulong makalipas ang 2 araw sa parehong lugar, habang inililipat nila ang mga kinakailangang sangkap sa pamamagitan ng pintuan ng espasyo sa loob ng 2 araw na iyon. Habang ang lahat ay nagmamadali, naghahanda si Ark ng 2 malalaking itim na kahon na sapat na laki para matulog ang 2 taong kasing laki niya. Bukod pa rito, naghanda siya ng isa pang hanay ng mga katulad na kahon, ngunit sa pagkakataong ito, puno ito ng ilang uri ng halamang gamot. Ang ilang halamang gamot ay hindi maaaring itago sa loob ng isang singsing na espasyal at kailangang itago sa ganitong uri ng kahon. Sa susunod na araw, maraming tagapaglingkod na may dalang halamang gamot mula sa kanlurang kontinente at lahat ng mga cultivator na pre-transcendent ay lumipat patungong templo ng Diyos ng Kidlat, na sinusubaybayan ng maingat ni Ark. Palagi niyang pinapanatili ang 4 na malalaking kahon sa kanyang tabi. Sa panig ng sektang Usaine, may katulad na pangyayari at si Yeting ay nagdala ng 2 kahon na napaka-similar. Ang lahat ng mga gamit ay ipapadala sa lugar ng pagpupulong gabing iyon at ilang tagapaglingkod lamang ang nagtatakbo sa paligid ng mga pintuan ng espasyo para magdala ng mga sariwang pinutol na halamang gamot at iba pang bagay. Gabing iyon, ang paghahanda para sa pormasayon ay nagaganap ng buong lakas at ang mga halamang gamot ay ginagawang tinte sa mismong lugar sa pamamagitan ng paglikha ng angkop na kapaligiran sa artipisyal na paraan. Hindi sinasadyang naging isa si Ark sa mga tagapaglingkod ng templo ng Diyos ng Kidlat, samantala, ang parehong pangyayari ay nangyari kay Yeting sa kabilang panig. Hindi masyadong iniisip ng mga pinuno at akala nila ito ay dahil sa mga emperador na nag-aalala para sa kanilang sariling kaligtasan. At sa mga pag-iisip na iyon at sa ganoong kalaking kaguluhan, hindi nila napansin na ang 2 emperador ay bihasang nagdala ng 2 kahon ng maraming beses at bago pa nila mapagtanto, wala ng mga kahon sa buong hanay ng mga gamit, at nang magtaka ang isa, lumabas lamang ang 4 na walang laman na kahon mula sa kanilang mga singsing na espasyal at may sagot na ang mga halamang gamot ay naubos na. Bumalik sa kanlurang kontinente sa loob ng lugar ng palasyo ng emperador, lumabas ang 4 na tao mula sa isang kahon at isang tagapaglingkod na tapat kay Ark ang naghatid sa kanila patungong isa sa mga lihim na silid sa loob ng palasyo. Nagpasya silang huwag gumalaw ng walang ingat at sinubukang manatiling mababa ang kanilang profile. Kung lalabas sila mula sa palasyo ng emperador, tiyak na makakarating ang balita pabalik sa templo ng Diyos ng Kidlat at sa iba pang 6 na dakilang kapangyarihan sa sensitibong panahong ito.
Walang maniniwala na si Ark ay labis lamang nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang bansa. Dagdag pa rito, talagang sinusubukan niyang humingi ng tulong sa isang 20 taong gulang na binata kaysa sa mga dakilang kapangyarihan na may maraming dalubhasang may karanasan at henyo. Sa una, ipalagay nila na lahat ito ay pag-atake sa kanilang sariling pagmamataas, at pagkatapos, magiging lubos silang may pag-aalinlangan tungkol dito. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya silang itago sila muna at lihim na ipadala ang apat na ito pabalik sa lungsod ni Sam at ipakita silang parang biglang lumitaw. Pinag-isipan ito ng maigi ni Ark at handa na siyang ipatupad. Bukas ay ang interogasyon gamit ang porma sayo ng hatol at ang lahat ng pre-transcendent o mas mataas pa ay aalis. Sa ngayon, hindi hihigit sa 20 tao ang nakakatugma sa pamantayang ito sa kanlurang kontinente. Habang ang mga gumagawa ng desisyon ay pilit na tinatapos ang proseso, may ilang maliliit na pagpupulong na nagaganap sa loob ng mga bansa. Karamihan sa mga ito ay mga pari ng simbahan na naghahanda para ikalat ang kanilang pananampalataya sa susunod na umaga. Ngunit may ilang pagpupulong na ganap na hindi nauugnay doon at tungkol sa kung saan ang isang tao ay lubos na natutuwa. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Arman. Ang mga pagpupulong ay sa pagitan ng lahat ng mga paksayon na naruroon sa loob ng network ng komunikasyon. Ang mga pagpupulong ay naganap ng isa-isa sa loob ng mga paksayon at ang ilan ay naganap pa sa pagitan ng maraming paksayon. Ang lahat ng mga pagpupulong na ito ay tungkol sa kung sino ang makakakuha ng pansamantalang kontrol sa network at sinubukan ng lahat na iboto ang kanilang mga anak, ngunit tinatanggihan sila ng iba. Lahat ito ay nabuo dahil sinabi ni Ark na hindi siya makakabalik sa parehong araw, at dahil doon ay nagkakaguluhan sila. Matapos ang matinding pagtatalo, sa huli ay nagpasya sila sa isang pangalan at ang pangalang iyon ay si Arman. Oo, si Arman na ganap na walang kaugnayan sa kanila at posibleng may magandang relasyon kay Sam, ay binigyan ng pansamantalang pamamahala sa network ng komunikasyon. Si Arman, nahila sa sitwasyon, ay hindi inaasahang natutuwa, dahil ito ang gusto niyang gawin. Sa lahat ng pagkabigo na kanyang naranasan, muntik na siyang maiyak ng tuwa. Kabanata 349. Lubos na natutuwa si Arman, ngunit hindi niya alam na dahil lamang sa siya ang napili na pansamantalang namamahala, hindi nangangahulugang magkakaroon siya ng tunay na awtoridad. Ang pangunahing dahilan ay ang network ay halos nakakapagpapanatili ng sarili nito at walang mga problema sa maikling panahon kahit na walang mga pinuno. Ipinagkaloob lamang sa kanya ang posisyon na iyon para sa pangalan lamang. Sa katunayan, hindi siya hinirang o anumang bagay, sinabi lamang sa kanya na bantayan ang mga bagay, iyon lang, wala nang iba pa. Samantala, sa lugar ng pagpupulong sa gitnang kontinente, handa na ang porma sayon at handa na ang lahat para sa pagsubok. Hindi lahat ay naroroon, patuloy pa ring darating ang mga tao. Ang unang dumaan sa inspeksyon ay ang mga tao mula sa mga imperyo. Mas tiyak pa, ang mga tauhan ni na Ark at Yeting, sila ang pinakamahinang grupo at ang grupo na may pinakamahinang ugnayan na naroroon, kaya madali silang nakapasa. Matapos, ang susunod na grupo ay ang mga tao mula sa mga maliit na kapangyarihan at mga maliliit na asosasyon ng propesyonal. Bagamat nagaganap na ang mga pagsubok, hindi lahat ng tao ay naroroon. Napansin ng anim na pinuno na ang ilang taong dapat narito at ang ilan pang dumating kahapon para tumulong sa paghahanda ay wala na ngayon. Tahimik silang binabanggit ang mga pangalan at binabanggit ito. Ngunit sa ngayon, wala silang ginawa o sinabi. Habang ang mga maliit na kapangyarihan ay dumadaan sa interogasyon o inspeksyon, ang kanilang mga isla ay naiwan ng walang proteksyon para sa lakayin ng simbahan. Sa isang isla na pag-aari ng isang maliit na kapangyarihan, sa dalampasigan, may maliit na liwanag na lumalabas mula sa tubig sa pampang at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang grupo ng mga taong nakasuot ng puting damit at nagsimulang lumangoy patungong pampang. Hindi nagtagal, ang buong dalampasigan ng isla ay puno ng maraming taong nakasuot ng puting damit, na pinamumunuan ng 2 taong nakasuot ng puting maskara. Dahil kinuha ng mga maliit na kapangyarihan ang karamihan ng kanilang mga cultivator na pre-transcendent at mga cultivator na transcendent para sa pagpupulong, ito ang perpektong pagkakataon para harapin sila. Ang 2 pari na nasa yugto ng pre-transcendent ay nanatili sa dalampasigan ng hindi gumagalaw, ngunit ang natitirang mga taong nakasuot ng puting damit ay nagsimulang tumakbo ng mabilis patungong gitna ng isla. Bagamat tinatawag itong isla, kasing laki ito ng isang maliit na bansa at maraming lungsod na hinati-hati ng maliit na kapangyarihan. Ang isang maliit na kapangyarihan ay magkakaroon ng maraming cultivator na nasa yugto ng transcendent at maraming cultivator na nasa yugto ng pre-transcendent, na parehong mas marami kaysa sa anumang imperyo. Bagamat kailangang suriin silang lahat, hindi nila sila dadalhin lahat ng sabay-sabay. Iyon ay mag-iiwan sa mga maliit na kapangyarihan na mamatay sa kamay ng simbahan.
Kaya naman, binigyan ng pagkakataon ng 6 na pinuno ang mga maliit na kapangyarihan na mag-iwan ng ilang tauhan at papalitan sila ng posisyon kapag ang unang grupo ng mga kandidato ay na-inspeksyon na. Ngunit hindi nila alam na nagsimula na ang pagsalakay. Katulad ng mga tanawin ng paglitaw ng mga tao sa dalampasigan ng lahat ng 10 maliit na kapangyarihan ay nangyayari, at ang bawat dalampasigan ay pinamumunuan ng 2 cultivator na pre-transcendent na sinusundan ng humigit kumulang 100,000 tao na mga karaniwang tagasunod. Ang mga maliit na kapangyarihan ay lahat ay napapalibutan at ang mga lungsod ay inaatake ng mga tagasunod. May mga babala na ibinigay at ang mga sundalo ay nakastasyon na, kaya hindi sila ganap na nagkaroon ng pagkabalisa, ngunit nababahala pa rin sila. Ipinadala nila ang lahat ng kanilang mga pintuan ng espasyo, maliban sa isa na patungo sa lugar ng pagpupulong sa gitnang kontinente. Sinuri pa nila ang lahat ng sulok ng isla para sa mga bakas ng posibleng mga pintuan na ginagawa o para sa anumang lihim na mga pintuan ng espasyo na naitatag na. Ngunit wala silang natagpuan at ang pintuan ng espasyo ay nasa hindi nila inaasahang lugar. Sa mababaw na tubig. Ang balita ng pagsisimula ng digmaan ay nakarating sa gitnang kontinente sa pamamagitan ng mga kinatawan ng mga maliit na kapangyarihan. Ang mga pinuno ng mga maliit na kapangyarihan ay kinakabahan. Halos lahat ng kasalukuyang kandidato ng mga maliit na kapangyarihan para sa inspection ay tapos na at ilan na lamang ang natitira. Nang humingi ng solusyon ang mga pinuno ng 10 maliit na kapangyarihan sa 6 na pinuno, mayroon lamang isang pangkaraniwang sagot. Pahabain ang digmaan. Nais nilang magkaroon ng matagal na labanan, ngunit hindi nila sila pababayaan sa inspection. Ang ilan pa ay nagtanong. Malinaw na hindi kami kaalyado nila, iyon ang dahilan kung bakit kami inaatake. Kung hindi namin ipagtatanggol ang aming mga teritoryo hanggang sa huli, ano ang mangyayari sa mga ito? Ngunit ang sagot ay mas diretso pa. Paano kung ito ay isang patrapa para ipaniwalaan natin na ang mga maliit na kapangyarihan ay hindi mga traidor, ngunit sa katunayan sila ang tunay na mga traidor? Hindi tayo maaaring magkaroon ng panganib. Matapos ang ilang pagpapakumbaba, binigyan ng kaunting pagkakataon ang 10 maliit na kapangyarihan. Maaaring umuwi ang mga pinuno, mga pangunahing gumagawa ng desisyon, at iba pang mga pangunahing miyembro kasama ang mga taong tapos na sa inspection. Ngunit kailangan pa rin nilang ipadala ang natitirang mga tao at kailangang may isang gumagawa ng desisyon na naruroon para hawakan ang sitwasyon. Doon lamang nakaramdam ng kaunting kaginhawaan ang mga pinuno ng mga maliit na kapangyarihan. Mula sa impormasyon na kanilang nakuha, ang bawat maliit na kapangyarihan ay pinamumunuan ng 12 pari. 2 sa bawat harapan at sila ay sumasalakay sa isang isla mula sa 6 na direksyon. Mula sa impormasyong ibinigay sa kanila ng 6 na dakilang kapangyarihan, ang 6 na pari ay hindi maaaring pretuhin bilang mga karaniwang cultivator na pre-transcendent. Maaari silang maging mga cultivator na transcendent at higit pa sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng kanilang mga sundalo. Kaya naman, lubos silang maingat at nais nilang magkaroon ng labanan ng pagkaubos dahil nagpasya silang unti-unting alisin ang bilang ng mga tagasunod bago pa mapagtanto ng simbahan. Hindi nila gustong direktang atakehin ang mga pari at pilit silang sumipsip ng kanilang mga tagasunod kaagad. At ganoon na lamang, nagsimula ang isang malalim na digmaan. Tungkol naman sa mga taong nasa lugar ng pagpupulong, nagpatuloy ang inspeksyon. At bigla na lamang, isang tao ang nahuli sa inspeksyon at napatunayang mula siya sa isang maliliit na asosasyon ng propesyonal, ang Asosasyon ng Pintuan ng Espasyo. Ang pinuno ng sektang Sibat ng Kidlat ay personal na kumuha ng kontrol sa pagsisiyasat sa taong ito para makuha ang lahat ng posibleng impormasyon. Dahil siya ay mula sa organisasyon ng Pintuan ng Espasyo, mahalaga rin sa kanila ang impormasyong makukuha nila. Ang pinuno ng organisasyon ng Pintuan ng Espasyo ay kinakabahan. Sa katunayan, ang organisasyong ito ay ginawa para sugpuin ang mga taong may elemento ng espasyo, at ang tunay na pinuno sa likod ng organisasyong ito ay ang lahat ng 6 na pinuno. Ipapadala nila ang lahat ng mga gumagamit ng elemento ng espasyo sa lugar na ito sa mga unang araw ng kanilang paggising at sanayin silang gumamit ng kanilang elemento ng espasyo para lumikha ng mga pintuan ng espasyo at iba pang pamamaraan ng transportasyon. Lahat maliban sa anumang uri ng pamamaraan ng labanan. Lumakas ang bilis ng inspeksyon matapos mahuli ang isa sa kanila dahil sa wakas ay may pag-asa silang mahanap ang mga traidor. Mabilis silang nagsimulang makakita ng isang traidor pagkatapos ng isa pa, ang ilan ay nahuli sa porma sayon at ang ilan ay nahuli dahil sa labis na reaksyon. Gayunpaman, nahuli nila ang mga traidor mula sa Asosasyon ng Pintuan ng Espasyo at ang tore ng mga tagahula. Habang nasa kalagitnaan pa lamang sila ng proseso. Biglang napansin ng pinuno ng templo ng Diyos ng Kidlat ang isang bagay at bumulong ng isang bagay sa iba pang 5 pinuno bago lumabas ng lugar ng pagpupulong.
Nagsimulang maglakad siya patungo sa isang direksyon ng lubos na tahimik bago huminto sa isang lugar. Isang tao ang lumitaw sa kanyang likuran at tumingin sa pinuno ng templo nang may kunot sa noo. Ano ang ginagawa mo rito? Matandang isa. Maaari rin akong magtanong niyan sa iyo. Bakit ka narito? Nandito ako para hulihin ka. Hulihin ako. Para saan? Wala akong ginawang mali. Pumunta lang ako para mag-scout. Bakit hindi mo sinabi sa sino man na pumunta ka para mag-scout? Ako rin ay isang dalubhasa sa antas ng ganap na kahusayan at isang taong namamahala sa pangunahing organisasyon ng propesyonal, nakalimutan mo na ba? Ako ang pinuno ng tore ng parmasyutiko. Bakit kailangan kong humingi ng pahintulot sa inyo? Pahintulot. Talagang malaking salita iyon. Gayunpaman, dahil pumunta ka para mag-scout, bumalik na tayo. Dahil ang lahat ng ibang mga pintuan ng espasyo ay pansamantalang selyado maliban sa mga maliit na kapangyarihan, tapos na rin ang inspeksyon ng kanilang natitirang mga tauhan na nagpalitan ng posisyon. Ngayon, ang mga dakilang kapangyarihan na lamang ang natitira. Punta na tayo at tapusin na natin ang ating mga inspeksyon bago natin harapin ang mga taong hindi narito. Kailangan nating tapusin ang mga pagsubok at bawiin ang selyo sa mga pintuan ng espasyo, kung hindi man, kailangan nating patuloy na mag-alala tungkol sa ating mga organisasyon. Hindi nagsalita ang matandang isa tungkol sa pag-alis at walang anumang senyales na gagawin iyon, sa halip nagtanong siya ng iba pang bagay nang may pagkabigla. Ang mga pintuan ng espasyo ay selyado. Tanong niya nang may pagkabigla. Bakit hindi naman? Maraming kahinahinalang tao sa ating grupo, hindi maaaring kontrolin ng sinumang tao na may mas mababang kapangyarihan kaysa sa ganap na kahusayan ang napakalaking grupo na ito. Kaya naman, para sa atin, malinaw na mahigpit ang mga inspeksyon. Sa lahat ng tao, tayo ang pinakakainahinala. Gayunpaman, narito ka noong selyado natin ito, hindi ba? Bakit ka nagtataka? Hindi ako talagang nagtataka, nagulat lang ako dahil nakalimutan ko ang isang hanggal na katotohanan. Parang nasa gilid ako at pumunta rito para mag-scout para ligtas. Dahil selyado ang mga pintuan ng espasyo, hindi dapat may pumapasok sa lugar na ito. Napakasupalpol ko na nakalimutan ko iyon. Nagtinginan sila at nagsimulang maglakad patungong lugar ng pagpupulong. Kabanata 350. Sino ang may hawak ng selyo para sa mga pintuan ng espasyo? Tanong ng matandang isa sa pinuno ng templo. Bakit mo tinatanong? Sagot ng pinuno ng templo nang hindi nagbibigay ng anumang sagot. Lumingon siya at hindi na hinintay pa ang sagot ng matandang isa o muling pagtatanong ng parehong tanong. Nang makarating sila sa lugar ng pagpupulong, ang mga gumagawa ng desisyon at ang iba pang mga tao mula sa mga maliit na kapangyarihan at mga maliliit na asosasyon ng propesyonal ay naipadala na. Nagbigay pa sila ng mga utos na hanapin ang mga hindi dumating ngayon at ilagay sila sa listahan ng mga hinahanap, at ang kanilang mga larawan at detalye ay handa nang ipakalat sa buong planeta. Ngunit iyon ay may kaunting gamit lamang dahil sigurado silang ang mga taong iyon ay nagtatrabaho para sa simbahan. Ngayon, ang mga gumagawa ng desisyon lamang ng 6 na dakilang kapangyarihan at mga asosasyon ng propesyonal ang natitira para sa inspeksyon. Kahit na ang mga tauhan ay sinisiyasat na. Sa sandaling pumasok ang pinuno ng templo at ang matandang isa sa lugar ng pagpupulong, tanong ng huli. Sino ang may hawak ng selyo para sa mga pintuan ng espasyo? Tinignan ng lahat ang isa't isa ng nalilito. Naalala nilang napansin ang paglabas ng pinuno ng templo mula sa silid ng pagpupulong, ngunit hindi nila naalala na lumabas din ang matandang isa. Sa katunayan, hanggang sa sandaling iyon ay hindi nila napansin na wala pala ang matandang isa sa lugar na iyon. Bigla silang naramdaman na may kakaiba. Nagtinginan ang pinuno ng templo sa iba at lahat sila ay tumingin sa matandang isa. Bakit ninyo ako tinitingnan ng ganoon? Hindi namin kailanman selyado ang mga pintuan ng espasyo, matandang isa. Sabi ni matandang dalawa, ang pinuno ng asosasyon ng inskripsyon, nang may mabigat na tono. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi niya kasing, tumigil siya at tumingin sa pinuno ng templo ng Diyos ng Kidlat at ngumunguya ng mga ngipin sa galit. Napakasigasig mong lokohin ako. Sigaw niya sa kanya ng labis na nababagabag. Ano ang ibig mong sabihin na lokohin ka? Ikaw dapat ang sumasagot ng mga tanong. Napagtanto ko na may kakaiba mula nang maupo tayo sa pagpupulong. Lahat tayo ay abala sa pagtatanong at paghuhusga sa lahat mula pa umaga, ngunit naramdaman kong may kakaiba. Ayon sa ating pagtatantya kahapon, tayong mga pinuno ng mga organisasyon ay hindi dapat may ganitong dami ng gawain kung pantay na ipinamahagi. Patuloy akong bumibilang at hindi ko naramdaman na may kakaiba sa bilang ng mga taong naroroon, ngunit sa sandaling iyon lamang napagtanto kong may malaking problema.
Habang mas naramdaman kong normal ito, mas nagkakaroon ako ng pagtatalo sa sarili ko, at sa sandaling lumabas ako ng lugar ng pagpupulong, napagtanto kong may kakaiba sa lugar na ating kinauupuan. Sadyang gumamit ka ng mga tusong paraan para hindi natin mapansin ang iyong pagkawala habang ikaw ay nagtatago sa likuran para tingnan ang buong inspeksyon. Nang mahuli ang taong mula sa asosasyon ng pintuan ng espasyo, dinala siya ng pinuno ng sektang Sibat ng Kidlat. Buong puso siyang nakatuon sa pagsisiyasat at hindi nag-alala sa iyong presensya. Kung hindi siya nahuli, baka bumalik ka na, ngunit dahil nahuli siya, parang labis kang nag-alala at hindi mo maayos na itinago ang iyong aura. Sa una, akala ko ay ang pinuno ng sektang Sibat ng Kidlat lamang iyon, ngunit bumalik na siya. Iyon ang dahilan kung bakit lumabas ako ng lugar ng pagpupulong at naramdaman kong parang nalinis ang isang uri ng ulap. Talagang nais mong makalusot at para doon, napakasigasig mong gawing tanga ang lahat ng ating mga ito. Tumingin ang pinuno ng templo ng Diyos ng Kidlat sa kanya ng isang segundo at nagsabi. Sabihin mo sa akin, totoo bang anong uri ng gamot ang ginamit mo? Paano natin makakalimutan ang isang tiyak na tao sa isang tiyak na espasyo at sa isang tiyak na panahon? Pinakinggan ng matandang isa ang lahat at sa wakas ay lumakas ang kunot sa kanyang mukha, yumukod ang kanyang mga labi habang ang kanyang seryosong mukha ay naging isang ngisi. Dahil alam mo na kung sino ako, sa tingin mo ba ay bibigyan kita pa ng karagdagang impormasyon? Nagulat ang lahat ng iba pang mga pinuno. Patuloy siyang nagsasalita ng walang pag-aalala. Hindi ko inakala na ang inyong katamarin ang dahilan ng aking pagkahuli. Talaga bang kinalkula ninyo ang dami ng gawain sa isang simpleng bagay na ito? Wala naman kayong ibang ginagawa kundi magbigay ng lakas sa pormasayon at kinalkula pa ninyo ang gawain para doon. At alam ninyo ba ang pinakamasamang bahagi? Nahuli ako dahil sa isang simpleng tanong. Buwisit, napakasupalpol ko na naniniwala ako sa iyo agad nang sabihin mo ang isang hanggal na bagay na iyon. Bakit naman may magsaseryosong selyahin ang sarili nilang pintuan ng espasyo sa ganitong oras, kung ang kaaway ay maaaring atakihin tayo anumang oras? Talagang napahuli mo ako doon, matandang Kidlat. Habang dahan daw ang pumapalibot sa kanya ang iba, patuloy ang matandang isa. Hindi ko inakala na makikita ang aking plano sa isang hanggal na paraan, ngunit kung talagang gusto mong malaman kung paano kita ginawang tanga ang lahat, simple lang iyon, ang kakaibang ugali ni matandang tatlo, na hindi maupo sa pagpupulong maliban na lamang kung may insenso sa mesa. Hindi niya matiis ang amoy ng iba at mayroon siyang espesyal na ginawang mga stick ng insenso na gawa ng tore ng parmasyutiko. Nang tumingin ang lahat sa insenso ng isang segundo na halos matapos na, napagtanto nila na may kakaiba, bakit nila titingnan ang insenso sa gitna ng napakasikip na sitwasyon na tinuturo ng lalaki. Habang sinusubukan nilang igalaw ang kanilang mga ulo para makabawi ng katinoan, tumawa ang matandang isa at nagsabi. At alam ninyo ba kung bakit ako maraming sinasabi? Para makakuha ako ng oras para maabot ng insenso ang inyong mga ulo, at ngayong mukhang ganap na naimpluwensyahan na kayo, paalam na. Sa mga salitang iyon, tumalikod siya at tumakas. Ang natitirang lima ay naramdaman na parang nalilito, hindi komportable ang kanilang mga katawan at parang nakadikit sila sa lupa. Parang isang mataas na antas ng hallucinogen ito. Alam kong mahilig gumawa ng mga bagay na ito ang taong ito noong bata pa siya ngunit hindi ko inakala na magiging ganito siya kagaling. Si matandang tatlo, na pinuno ng asosasyon ng manggagawa, ay nagsalita ng may kahirapan habang sinusubukang ilipat ang kanyang katawan. Napansin nila na maaari na nilang gamitin ang kanilang espiritual na enerhiya pagkatapos ng 2 minuto. Sa katunayan, naiintindihan na nila ang sitwasyon, naramdaman lamang nilang nakadikit dahil sa hallucinogen. Ngunit naramdaman lamang nilang ganito, ang kanilang mga paa at kamay lamang ang hindi gumagana, ang kanilang espiritual na enerhiya at lahat ng iba pa ay maayos naman. Hindi nagtagal, umapaw ang mga aura sa isang puok ng gitnang kontinente, at ang iba pang mga tao na naghihintay pa rin para sa inspection sa labas ng lugar ng pagpupulong ay naramdaman na medyo hindi komportable. Pagkalipas pa ng 2 minuto, malaya na sila. Naramdaman nilang napakasupalpol ng isipin pa nila kung paano sila nahuli sa planong iyon. Lalo na, hindi nila alam kung paano gumagana ang gamot na iyon at kung makokontrol pa nila ang sarili kung mahuhuli na naman sila nito. Umalis si matandang dalawa at matandang tatlo sa lugar at hinabol ang daan kung saan umalis ang matandang isa at sinusubukang makahabol pa sa kanya. Ngunit nang marating nila ang pintuan ng espasyo ng Asosasyon ng Parmasyutiko, ang pintuan ng espasyong iyon ay selyado mula sa kabilang panig at bumalik sila ng lubos na nalulungkot. Samantala, natapos na nila ang inspeksyon ng mga natitira at nagpasya na maghanda para sa digmaan. Dahil alam na nila ang kanilang karaniwang kaaway at ang kanilang mga posibleng kaalyado na naroroon sa asosasyon ng pintuan ng espasyo at ang tore ng mga tagahula, handa na silang gumawa ng seryosong aksyon.
Ang unang ginawa nila ay ipadala ang mga taong napatunayang walang sala pabalik sa kanilang mga tungkulin, pagkatapos ay pumunta ang mga pinuno sa asosasyon ng Pormasayon. Ang punong tanggapan na matatagpuan sa gilid ng gitnang kontinente ay pinakamalapit sa tore ng Parmasyutiko, at nang marating nila ang lugar, ang tanging nakita nila ay ang buong tore ay sirang-sira at maraming bangkay. Nang suriin nila ang mga labi, napansin nilang halos lahat ng miyembro ng tore ay patay o nasugatan, at wala ng mga reserbang sangkap na dapat naruroon. Ang hardin ay ganap na walang bakas at tila inalis ng matandang isa ang lahat ng gamit kaagad pagkatapos niyang dumating. Ngayong hindi nila alam kung saan nakatago ang kanilang kaaway, walang paraan para harapin siya diretso, ang tanging pagpipilian ay ang digmaan.